Isang mandirigma ang dumating sa isang malawak at bakanteng lupain sakay ng isang eroplano sa loob ng kaharian at dinagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang nasasakupan ay puro damo lamang. Pagbalik sa kabisera, pinilit nila ang lalaking ito na sumakay sa isang karwahe at gumugol siya ng isang buong buwan sa paglalakbay hanggang sa isang punto ay sinabihan nila siyang bumaba. Ayon sa isang kasama sa paglalakbay, ang lalaki na ito ay angkop para sa isang umuusbong na lupain. Iniabot ng lalaki sa mandirigma ang isang mapa na may mga hangganan ng kanyang bagong teritoryo kasama ang isang listahan ng mga ari-arian na ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Ipinaliwanag niya na ang pangalan ng lupain na ito ay Nezros at mula sa araw na ito ang bagong may-ari ay tatawaging Diaz Nezros. Naiwang mag-isa, naglakad si Diaz sa kanyang teritoryo nang hindi talaga alam kung ano ang gagawin dito. Dahil sa kanyang mga nagawa sa digmaan, natanggap niya ang gantimpalang ito upang makapagtayo siya ng sarili niyang nasasakupan. May mga tagapaglingkod at pangungulekta ng buwis upang maglingkod sa hari, ngunit sa totoo lang, wala siyang ideya kung saan magsisimula. Sa pinakamababa, isang bentahe ng lupang ito ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, isang bagay na napakahirap makuha noong panahon ng labanang nilabanan ni Diaz Nezros. Matapos maglakad ng napakatagal, wala siyang nakitang kahit isang buhay na kaluluwa, kahit isang puno na makapagkukwentuhan. Kaya, napagpasyahan niya na ang kanyang tunay na kapalaran ay ang maging Lord ng Damo, ang tanging bagay na umiiral sa kanyang inaakalang nasasakupan. Tungkol doon, sa hindi malamang dahilan, nagkaroon siya ng magandang ideya na kumain ng damo, ngunit pinagsisihan niya ito kalaunan dahil sa napakasamang lasa. Sa gabi, inalis niya ang kanyang mabigat na baluti upang mahinahon niyang mapag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Sa huli, napagpasyahan niya na kung wala siyang magagawa sa lupaing ito sa loob ng 2 araw, aalis siya bago siya masawi doon. Marahil ay patungo sa isang kalapit na nayon upang maghanap ng trabaho. Sa ganoong paraan man lang ay mapapanatili niya ang pamana ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, nagulat si Diaz sa isang galit na babae na matapos mawalan ng pasensya ay ginaising siya sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang tadyang, at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa pagtulog doon nang ipaliwanag niya na wala na siyang ibang mapupuntahan. Tinanong niya kung talunan ba siya at inamin ni Diaz na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-aral sa buhay na ito. Sa karagdagang pagtalakay, tinanong ng babae kung ano ang ginagawa ng isang matandang lalaki sa lupain na iyon. At nagbigay siya ng malabo at kakaibang sagot, na sinasabing sinabihan siyang tumira doon at ang kanyang layunin ay mabuhay dahil ayaw niyang masawi. Nang marinig ito, inabot ng babae ang kanyang baw. Ngunit hiniling ni Diaz sa kanya na kumalma at iginiit na seryoso siya. Mas partikular, sinabi niya na gusto niyang protektahan ang legacy ng kanyang mga magulang, maging kapaki-pakinabang sa mga tao, at protektahan ang mahihina. Bigla, nagsimulang umilo ang sungay sa noo ng babae at sinabi niya na hindi siya nagsisinungaling. Sinamantala iyon, tinanong niya kung ang tao ay isang kaaway or isang kakampi. Sa totoo lang, hindi alam ni Diaz kung paano sasagutin iyon tungkol sa isang taong kakakilala lang niya. Kaya, tinanong niya kung maaari ba siyang maging alinman sa dalawa. Agad na humingi ng sagot ang babae. Kaya, nakaisip si Diaz ng medyo baluktot na pangangatwiran. Kung nasa loob siya ng teritoryo nito, nangangahulugan ito na automatiko siyang magiging sakop nito dahil ito ang feudal lord. Malamang na ganito ang kanyang kilos dahil hindi pa siya kinikilala ng kanyang lord bilang isang kakampi. Dahil doon, tumayo si Diaz Nezros, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang katawan, at matatag na ipinahayag na silang dalawa ay magkakampi. Kahit sino pa ang kaaway, paprotektahan niya ito. Pagkasabi niya nito, ang sungay sa noo nito ay kumikinang na parang bituin, na nagpapahiwatig na siya ay napakatao. Dahil doon, hinawakan niya ito sa braso at mabilis na kinaladkad palayo, iniwan pa ang kagamitan ng mandirigma. Di nagtagal, dinala niya si Diaz sa isang komunidad na puno ng mga taong katulad niya na may mapula-pulang balat at asul na sungay sa kanilang mga noo. Lahat ng tao sa nayon ay direktang nakatitig sa tao. Bagamat hindi siya makapaniwala na hindi niya napansin ang lugar na iyon noon, dinala ng babae si Diaz sa pinuno ng tribo na nagtanong kay Alna kung may pula. Sumagot si Alna na lahat ay asul at ang asul ay kumikinang ng napakalakas ng sabihin ng tao na siya ay isang kakampi. Matapos itanong ang pangalan ng lalaking asul, gustong malaman ng pinuno kung siya rin ba ay kanyang kakampi.
Sinabi ni Diaz na siyempre siya ay dahil lahat sila ay kanyang mga nasasakupan dahil inutusan siya ng hari na maging feudal na lord ng teritoryong iyon. Agad na tinutukan siya ni Alna ng palaso ngunit nais marinig ng pinuno ang lahat ng sasabihin niya kahit na tila hindi gaanong tumatanggap ang babae pagkatapos maunawaan ang dahilan ng pag-alis ng lalaki. Hiniling niya kay Diaz na ikwento ang lahat mula sa simula. Kaya ipinaliwanag ng tagalabas na buhay pa ang kanyang mga magulang nang simulan niyang maunawaan ang mundo. Palaging sinasabi ng kanyang ina na dapat siyang gumawa ng trabaho na nakakatulong sa mga tao. Habang sinasabi ng kanyang ama na dapat siyang maging malakas upang protektahan ang mahihina, iyon ang legacy ng kanyang pamilya. Ngunit nawala ang lahat kay Diaz nang masawi ang kanyang mga magulang noong isang epidemya. Nang walang direksyon, sumama ang bata sa iba pang mga ulila na natagpuan niya sa lungsod. At ang grupo ay kumita ng pera sa paglilinis ng mga kalye at pangangaso ng mahihinang halimaw para sa mga gantimpala. Kahit sa mahirap na sitwasyong iyon, sinunod ni Diaz ang legacy ng kanyang mga magulang. At bilang pinakamatanda sa mga ulila, kalaunan ay naging tagapagtanggol niya sila, na parang isang ama. Nang siya ay mag-15 taong gulang, nagsimula ang digmaan at sinalakay ng mga sundalo mula sa kaharian ng kaaway ang isang kalapit na nayon. Upang protektahan ang mga mahal niya, nagpalista ang binata bilang isang voluntaryong sundalo. At kahit hindi niya ito namamalayan, mayroon siyang talento sa digmaan, na nagbigay daan sa kanya upang makamit ang mga dakilang tagumpay. Lumipas ang 20 taon at natapos ang digmaan. Pagkatapos ay nakatanggap si Diaz ng isang teritoryo bilang gantimpala. Binibigyang kahulugan ng pinuno ng nayon mula sa kwentong ito na tunay na balak ng binata na protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, kinukwestiyon niya kung si Diaz ay magiging kakampi pa rin nila kung hindi sila ang kanyang mga nasasakupan. Sinagot ni Diaz na ang nayon ay magiging kapitbahay pa rin niya at tutulungan niya sila sa anumang kailangan nila, kaya tiyak na magiging kakampi sila. Ang sungay ng pinuno ay naglabas ng asol na liwanag at ibinaba ang kanyang pana. Gayunpaman, isiniwalat ng pinuno ng komunidad na sila ay mga kaaway ng hari at ang kanyang mga tao ay matagal nang nakikipaglaban sa kaharian. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi naman nila kailangang maging mga kaaway ni Diaz, lalo na't siya ay asol, isang lilim ng asol na medyo bibihira. Dahil dito, hiniling niya sa tagalabas na bigyang pansin ang kanyang maririnig. Ang pinunong ito ay nagngangalang Mal, ang pinuno ng tribong Oni. Sa loob ng mahabang panahon, ang komunidad na ito ay nakikipagtalo sa kaharian tungkol sa kontrol sa larangang ito. 50 taon na ang nakalilipas, natalo ang mga Oni sa isang malaking digmaan at ang tribo ay pinalayas mula sa teritoryong ito. Tinanong ni Diaz kung paano pa rin sila naninirahan doon at ipinaliwanag ni Mal na ang kanilang mga sungay ay nag-iimbak ng mana na nagpapahintulot sa kanila na gumamit ng iba't ibang uri ng mahika. Isa sa mga ito, tulad ng ipinakita niya, ay ang kapangyarihan ng pagtatago, ang mismong kakayahan na nagtago sa buong nayon mula sa mga tao sa lahat ng oras na ito. Mula roon, naunawaan ni Diaz kung bakit hindi niya nakita ang nayon noon. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung tunay na ligtas na magtiwala sa isang taong katulad niya na kabilang sa kalabang kaharian. Tiniyak sa kanya ni Mal na ligtas ito dahil gaya ng nabanggit na, siya ay asol. Ang ideyang ito ng kulay ay nagmula sa isang mahika ng pagtatasa na taglay ng mga Oni. Kung may matuklasan na panganib or puot, ang kanilang mga sungay ay nagiging pula. Kapag ang isang tao ay hindi nakakapinsala, sila ay nagiging puti. At kapag sila ay nagiging asol, ito ay isang tanda ng kaligayahan at mga biyaya. Kung nagsinungaling si Diaz, ang kulay ng kanilang mga sungay ay magiging malabo, na nakahilig sa pula. Ngunit hindi iyon halos mangyari at wala nang aasahan pa si Mal mula sa isang matapat na lalaking may legacy ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng lahat, sa totoo lang, sinabi ng pinuno na ngayon pa lamang siya nakakita ng isang taong ganito katapat. Hindi sigurado si Diaz kung iyon ay isang papuri or isang insulto or marahil pareho ng sabay. Tiniyak sa kanya ni Mal na ito ay isang malaking papuri at tunay niyang inaasahan na siya ay magiging isang kahangahangang Lord Feudal. Siyempre, ang mga Oni ay hindi maaaring maging kanyang mga sakop, ngunit handa silang ibahagi ang kanilang tahanan, pagkain, at mga alagang hayop sa kanya hanggat hindi niya sinasabi kahit kanino ang tungkol sa nayong ito. Upang mabantayan siya, inutusan ni Mal si Alna na bantayan siya ng ilang sandali. Sa ngayon,
dapat tumira si Diaz kasama niya at matuto kung paano mabuhay sa mundong ito. Tumutol si Alna, ngunit iginiit ni Mal na dahil siya ang nagdala sa kanya, dapat siyang managot. Dahil wala ng pagpipilian, tinipon ni Alna ang ilang miyembro ng tribo upang magtayo ng isang maliit na bahay para sa tagalabas. Humanga si Diaz sa bilis ng pagkakagawa nito at ipinaliwanag niya na ang kanyang tribo ay madalas na nahaharap sa mga krisis na kahit ang mahika ng pagtatago ay hindi kayang lutasin. Kaya kailangan nilang mabilis na buwagin ang lahat at lumipat kaya naman gumagamit sila ng mga yurt. Binanggit din niya na malapit nang dumating ang pagkain kasama ang MERS. Tinanong ni Diaz kung ano ang ibig sabihin nito at naiinip niyang ipinaliwanag na sila ay mga alagang hayop. Kung magpaparami siya ng mga ito, maaari niyang maparami ang kawan at magkaroon ng matatag na pinagkukunan ng kita. Tuturuan niya siya kung paano pangasiwaan ang mga ito pagdating nila. Nagtanong si Diaz nang may pasasalamat kung paano madaragdagan ang bilang ng kanyang mga nasasakupan. Nilinaw ni Alna na wala siyang ideya at kahit na alam niya, dapat niyang maunawaan na sapat lamang ang kanyang pagkain at tirahan para sa kanyang sarili. Ang pagkakaroon ng mas maraming nasasakupan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mas maraming buhay na susuportahan. Matapos tahasang tawagin siyang walang isip, naglagay si Alna ng isang sako ng powder ng matabi sa mesa. Kapag ikinalat sa lupa, umaakit ito sa mga hayop gamit ang amoy nito. Kung makakakuha siya ng sapat na karne at balat, makakapagpalit siya ng mga yurt at makakagawa ng progreso. Naniniwala si Diaz na kaya niya itong harapin dahil tila hindi naman ito nangangailangan ng masyadong pag-iisip. Nang hindi nag-aksaya ng oras, tumakbo siya palabas ng lupain dala ang isang sako sa kanyang kamay. Dahil nakalimutan niyang itanong kung gaano karami ang dapat niyang gamitin, nagpasya siyang ihagis lahat ng ito ng sabay-sabay para kung sakali. Kaagad, nakaakit siya ng isang kawan ng mga mamal na may sungay. Sabik na makuha ang mga kinakailangang mapagkukunan, hinintay ni Diaz na dumaan ang kawan at pagkatapos ay nagsimulang umatake sa lahat ng direksyon, iniwas-iwas ang kanyang palakol at lumikha ng tunay na pagbagsak ng dugo, isang bagay na kanyang mahusay. Nang umalis ang mga nilalang, nakapaslang na siya ng 12-dosenang mga ito, ngunit ngayon ay wala na siyang ideya kung paano buhatin ang lahat ng bigat na iyon. Pinagsisihan ang kanyang pagiging mapusok, isang hayop lamang ang kanyang dinala pa uwi. Inaasahan na niyang maiinis muli si Alna sa kanya, habang tinitingnan siya gamit ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, pinuri siya ni Alna sa pagbabalik ng isang itim na nilalang sa kanyang unang pangangaso, isang bagay na tanging isang napakalalaking lalaki lamang ang makakagawa. Pagkatapos ay nagdagdag si Diaz ng isang maliit na detalye. Nakapaslang siya ng humigit kumulang 40, ngunit ito lamang ang nagawa niyang dalhin. Lalo siyang humanga rito at inamin niyang nagbago ang kanyang pananaw tungkol sa kanya. Pinuri rin siya ni Mal at sinabing na ipakita na niya kung gaano siya kalalaki at sinabi ni Alna na ngayon lang siya nakakita ng ganito kalakas na tao. Pagkatapos ay tumakbo siya upang tawagin ang iba upang buhatin ang mga hayop bago gamabi. Napansin ni Diaz na sa unang pagkakataon ay tinawag siya nito sa pangalan niya. Pagbalik sa paksa, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging manly na lalaki. Ipinaliwanag ni Mal na tumutukoy ito sa kahalagahan ng isang lalaki, kung siya ay masipag, maaasahan, at may kakayahang sumuporta sa iba. Dagdag pa niya na bumuti ang mood ni Alna dahil dito. Bilang isang babaeng nasa hustong gulang na nakaharap sa isang kagalang-galang na lalaki, maaari pa nga siyang makaramdam ng emosyon tungkol dito. Iminungkahi ni Diaz na ang hitsura at pag-uusap ay dapat ding mahalaga sa atraksyon. Ngunit hindi sumasang-ayon si Mal, na sinasabing ang mga bagay na iyon ay hindi nakakabusog. Kung magpapakasal si Alna sa isang lalaking hindi manly, magugutom ang kanyang mga anak, at iyon ang tunay na mahalaga. Dahil dito, sinabi ni Mal na kung magpapakasal si Diaz kay Alna dahil maganda at masipag ito, makakatanggap siya ng mas malaking dote kaysa karaniwan. Hindi rin niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bata dahil ang mga may sungay at walang sungay ay maaaring magparami ng walang problema. Hindi komportable sa direksyon ng pag-uusap, sinubukan ni Diaz na iwasan ang paksa. Pagkatapos ng nakakapagod na pangangaso, nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang yurt na may hindi inaasahang sorpresa. Naghanda si Alna ng almusal para sa kanya. Nang matikman niya ito, nagustuhan niya ang sopas ng karne at ang oni ay labis na natuwa rito.
Sa sandaling iyon din nagpalitan ng madamdaming sulyap ang dalawa, na lumikha ng kakaibang uri ng kapaligiran sa pagitan nila. Sa pagpapalit ng usapan, sinabi sa kanya ng babae na kailangan niyang magpatuloy sa pangangaso dahil kung gusto niyang lumago ang kanyang nayon, kakailanganin niya ng balon at palikuran. Nangangahulugan ito ng pagtitipon ng mas maraming materyales upang ipagpalit sa serbisyo ng manggagawa. Ipinaliwanag din niya na hindi matutuwa ang mga mamimili kung parehong uri ng hayop lang ang inaalok sa kanila sa bawat pagkakataon. Kaya inirerekomenda ni Alna na si Diaz ang manghuli ng mga halimaw sa pagkakataong ito. Nang marinig iyon, naalala ni Diaz na ang karne ng halimaw ay puno ng mayasma at napakahirap kainin. Ngunit ang kanilang mga kuko, sungay, at mahiwagang bato ay sulit na sulit. Ipinaliwanag ni Alna na ang mahika sa loob ng kanyang sungay ay kayang mahanap ang mga halimaw, kaya dapat ay kayanan nilang dalawa itong harapin agad. Kalaunan, nililinisan ni Diaz Nezros ang isang pares ng tupa na personal niyang pinangalanang Francis at France dahil ang kanilang wool ang pinakamahalagang bagay na kanilang nalilikha. Habang ginagawa niya iyon, dumating ang ilang lalaking oni na may dalang pinatuyong karne at kumot at ipinaliwanag na hindi pa rin nakakarating at nakakagawa ng mga bagong yurt ang mga manggagawa. Dahil dito, napagtanto ni Diaz na bilang isang lalaki, kahit ang ibang mga lalaki ay mas nakakakilala sa kanyang halaga. Sa sandaling iyon, lumabas si Al na suot ang kanyang damit pang pangangaso at lahat ay tumingin sa kanya na parang nakatitig sila sa isang kayamanan. Matapos hilingin sa mga lalaki na alagaan ang hayop, sinabi niya ng may pilyong ngiti na magkakasama na sila ni Diaz ngayon, na ikinaiinggit ng ibang mga binata. Maya-maya, pagkarating sa lugar kung saan sa tingin niya ay naroon ang mga halimaw, binigkas ng nag-iisang babae ang isang serye ng mga salita sa isang kakaibang wika. Bilang tugon, isang pulang sungay ang nagpakita, na nakaturo sa kinaroroonan ng isang napakalaking halimaw. Dahil sa takot sa maaaring mangyari, hiniling ni Diaz sa kanya na manatili sa kanyang kinaroroonan. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Alna na maaari niyang itago ang kanyang sarili gamit ang mahika at kung sakaling lumala ang sitwasyon, maaari siyang laging makatakas kasama niya. Dahil dito, sinundan ng dalawa ang direksyong itinuro at nakatagpo ang isang dragon sa lupa. Isang nilalang na kumbinsido si Diaz na isa palang pagong. Kahit na binalaan siya ni Alna na mapanganib ang nilalang, hindi pinansin ni Diaz ang babala at diretso itong sinugod. Nang makita ang taong papalapit na may masamang hangarin, tuluyang umatras ang pagong sa loob ng shell nito, itinatago ang lahat ng kahinaan nito. Ayaw sumuko, sinubukan ng mandirigma na basagin ang shell gamit ang kanyang palakol, ngunit sa halip ay nabasag ang sarili niyang sandata. Nang mangyari iyon, gumamit si Diaz ng kakayahang magayos na nagpapanumbalak sa palakol sa perpektong kondisyon, na nag-iwan kay Alna na walang masabi. Nakuha ni Diaz ang sandatang ito matapos talunin ang shogun, isang lalaki mula sa isang kalapit na bansa. Inukit sa hugis ng leon, ang palakol ay napakatibay at may kakayahang magayos ng maliliit na pinsala. Umaasa rito, ipinagpatuloy ng mandirigma ang paghampas sa shell. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, napagtanto niyang wala itong gaanong nagagawa. Samantala, ang mayasma ng Earth Dragon ay nagsimulang makaapekto kay Al na kahit mula sa malayo. Kaya nagpa siya si Diaz na bigyan ito ng huling hagod. Kung sana nga ay walang makapagsasabing hindi niya sinubukan, gamit ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, sa wakas ay nabali niya ang isang piraso ng shell sa unang pagkakataon. Nang mapagtanto na nasira ang proteksyon nito, inilabas ng halimaw ang ulo nito mula sa shell at nagpaputok ng bowl ang apoy kay Diaz. Iniwasan niya ang pag-atake at tinamaan ang isa sa mga binti ng nilalang. Bagamat naiwasan ni Diaz ang mga sumunod na pag-atake, nasugatan si Alna at nangailangan ng tulong. Napansin ng halimaw na mahina ang babaeng oni at itinutok ang apoy nito sa kanya. Ngunit dahil sa lubos na determinasyon, binigyan ni Diaz ng napakalakas na atake ang shell ng halimaw kaya agad niya itong napaslang. Sumumpa siyang paprotektahan ito, at iyon mismo ang ginawa niya. Dahil sa matinding emosyon, napaluha si Alna at hiniling sa malakas na mandirigma na pakasalan siya. Samantala, dalawang mandirigma mula sa tribo ang ipinadala upang tingnan ang dalawa dahil masyadong matagal ang kanilang pag-atake. Nang sa wakas ay matagpuan nila sila, nakita nila ang higanteng pagong na nasawi at sina Diaz at Alna ay nagyayakapan ng may matinding emosyon. Hindi tumigil ang dalaga sa pag-uusap kahit isang segundo tungkol sa pagnanais na pakasalan ang lalaki.
Siya nga pala, isang tunay na paghihirap ang pagbubuhat ng halimaw pabalik sa nayon. Napakabigat ng nilalang na kinailangan ng 12 kabayo para gawin ito. At kahit noon, nakarating lamang sila pagkatapos sumikat ang araw. Tinanggap si Diaz-Nezros ni Chief Mal, na umamin na mahirap paniwalaan na tinalo ng mandirigma ang isang halimaw ng mag-isa. Nang makita siya, tinanong niya kung sapat na ba ang pangangaso na ito para makapagtayo sila ng balon at palikuran para sa kanya. Sumagot ang babae na sa katunayan, isang paalang ng nilalang ang sapat para masakop ang lahat ng iyon. Nabigla si Diaz sa kung gaano kahalaga ang halimaw at tiniyak sa kanya ni Mal na napakalaki ng halaga nito kaya hindi nila kailanman mababayaran ang lahat. Sa katunayan, kakailanganin nilang ibalik ang karamihan sa mga materyales, ngunit kapalit ng itatago ng tribo, ipinangako ni Mal ang pagpapatayo ng palikuran at balon, pati na rin ang mga materyales para sa paggawa ng yurt, pagkain, gamot, at imbakan ng yurt. Bukod pa rito, dahil tila maayos naman ang pagsasama ng dalawa, hiniling ni Mal kay Diaz na maghanda ng kahit isang maliit na regalo para makuha ang loob ni Alna. Halimbawa, ang isang kuko or pangil mula sa halimaw ay tiyak na ikalulugod ng kanyang mga magulang. Hiniling ni Diaz na magdahan-dahan, ngunit malinaw na sinabi ni Mal na magpapakasal siya gusto man niya or hindi. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang kapitbahay ay nakapaslang ng halimaw, ginagawa ng nayon ang lahat ng makakaya nito upang bumuo ng matibay na ugnayan sa mga responsable. Sa kasong ito, isang lalaki lang, na siyang pinakakahanga-hanga, lalo na para sa mga kababaihan ng tribo. Kung hindi pa kasalan ni Diaz si Alna, ang iba ay mananatili sa tabi niya magpakailanman. Alinman dito, nakausap na ni Alna ang kanyang mga magulang tungkol sa kasal. Nagtanong si Diaz kung malulutas ba ito sa pamamagitan lamang ng isang pakikipagtipan, ngunit ipinaliwanag ng pinuno na tanging mga lalaki lamang ang walang kaugalian ng pakikipagtipan at nagpapakasal lamang sila. Higit pa riyan, mahalagang isaalang-alang ni Diaz na ang pagbuo ng mas malalim na ugnayan sa mga nasasakupan at mga kakampi ay magpapadali para sa kanya na maging isang dakilang Lord Feudal. Tinanong ni Diaz kung bakit labis siyang pinapahalagahan niya at sumagot siya na kung mabibigo siya, ang problema ay kung sino ang mamamahala sa mga lupang ito pagkatapos. Halimbawa, ang dating may-ari ay isang walang kwentang talunan na ayon sa narinig ni Mal ay nasawi kamakailan dahil sa sakit. Pagkatapos umalis ng pinuno ng tribo, tinanong ni Diaz ang mga nagtatrabaho sa halimaw kung ilang taon na siya. Sabi nila ay 15 taong gulang na siya, ang minimum na edad para sa pag-aasawa, at nakahuli na siya ng malaking isda na tulad ng taong ito. Hindi natuwa si Diaz dahil 35 taong gulang na siya at maaaring maging ama nito. Kalaunan, naisip niya sa sarili na sa kanyang kaharian, ang minimum na edad para sa pag-aasawa ay 18. Dahil siya ang may-ari ng teritoryong ito, maaari niyang ayusin ang kanilang pakikipagtipan sa loob ng 3 taon habang siya ay nagiging isang dakilang pinuno. Sa panahong iyon, magkakaroon siya ng oras para magdesisyon kung itutuloy ba or hindi ang kasal. Pagkatapos, dumating si Alna at tinatanong kung ano ang gusto ng lalaki para sa almusal at sumagot siya ng may ngiti na hahayaan niya itong pumili. Kinagabihan, bago niya namalayan, nakasuot na si Diaz ng mga tipikal na damit mula sa rehiyon, kabilang ang face paint na karaniwang isinusuot ng mga oni. Sa tabi niya ay nakaupo siya sa isang marangal na lugar, hiwalay sa iba pang mga oni na nagsasaya sa isang komunal na piging. Sa bawat sandali, nagkokomento ang mga tribo kung gaano kaswert ang magkasintahan na magkatipan habang sinusubukan ni Diaz na kumbinsihin sila na hindi ito isang pakikipagtipan. Kinabukasan, natapos na ang balon at ang palikuran, na siyang lumutas sa malaking bahagi ng buhay ni Diaz sa ngayon. Matapos tapusin ang pagtatayo ng isang yurt, pinuri niya ang kanyang sariling trabaho dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na magtayo ng isa. Kapag mas marami na siyang sakop, kahit papaano ay hindi na sila kailangang matulog sa lamig. Sa sandaling iyon, iniisip niya kung paano siya makakakuha ng mas maraming sakop. Gamit ang kanyang berdeng sungay, nagbabala si Alna na may naramdaman siyang halimaw sa hilaga. Naglagay siya ng life detection spell sa lupain, at ngayon ay na-activate na ito. Ang halimaw ay tila hindi malaki ngunit papunta ito sa direksyon na ito. Ayaw ni Diaz na sa anumang pagkakataon ay masira ang itinayo ngayon or takutin sina Francis at Franz. Kaya naghanda siya para sa labanan.
Gusto ni Alna na sumama ngunit itinuro ni Diaz na may iwan ang mga alkalde kung hindi siya mananatili at ang mga nilalang na iyon ay magiging lubhang balisa kung walang maaasahang malapit. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Alna ang tatlo na papalapit at naisip ang humingi ng tulong sa kanila. Kalaunan, dahil may mga sandata, ang dalawa ay tumungo sa halimaw at nakatagpo ng isang malaking ogre na armado ng palakol. Ayon kay Alna, ang mga materyales ng nilalang na iyon ay mabaho at walang silbi, kaya hindi na ito sulit panghulihin. Sa kabilang banda, balak ni Diaz na huwag itong hayaang mapalapit sa kanyang teritoryo, kaya sinugod niya ang ogre kasama ang kanyang fiancé. Nagpaputok si Alna ng palaso, na winasak ng halimaw gamit ang palakol nito. Sumugod si Diaz ng malakas, ngunit ang kalaban ay mas maliksi kaysa sa inaakala, at nakatakas. Gamit ang malalaking binti nito, tumalon ito pabalik sa bilis na hindi kayang tapatan ng tao. Sinabi ni Alna na kaya niyang harapin ang mga paa ng ogre, kaya hiniling niya kay Diaz na umatake mula sa harap sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang palaso ng sabay-sabay. Nagawa niyang tamaan ang kahit isa sa paa ng kalaban, at sinamantala ni Diaz ang pagkakataong umatake at ibigay ang huling atake. Dahil sa tagumpay, pinagtibay ni Alna na sila ay magkasintahan, kaya mahalaga para sa kanila na maglaban ng magkasama, na naging epektibo. Sasabihin na sana ni Diaz na sila ay engaged pa lamang, na parang hindi pa iyon sapat para maging magkasintahan na sila. Gayunpaman, napansin ni Alna ang nakakakilabot na amoy ng dugo ng halimaw na tumulo sa kanya at hiniling na huwag pumasok si Diaz sa yurt hanggat hindi niya nililinas ang kanyang sarili. Malapit nang magtakip silim, sinubukan ng kawawang lalaki na linisin ang kanyang sarili ng ilang oras, ngunit hindi mawala ang mabahong amoy. Maaga kinabukasan, ikinalungkot ng lalaki kung gaano kasama ang nangyari noong nakaraang araw. Walang dumating na tao, ngunit sa halip ay dumating ang mga halimaw upang magdulot ng gulo. Sa sandaling iyon, tumakbo si Alna upang ibalita na may buntis sa hayop at silang dalawa ay nagsimulang magdiwang ng may malaking tuwa. Pagkatapos noon, pinuri ni Francis ang trabaho ni Franz dahil siya ang buntis. Nagseselo si Francis dahil hindi siya nakatanggap ng kahit anong pagmamahal. Kaya, sinisikap ng tao na bigyan silang dalawa ng atensyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Alna na hindi lahat ng ito ay magandang balita. Gaya ng sinabi niya noon, ang tupa ay matatalinong nilalang na lubos na nakakaintindi ng wika ng tao at hinahayaan ang kanilang sarili na palakihin bilang mga alagang hayop kapalit ng mas ligtas na buhay. Ang problema ay ang kanilang mga utak ay umunlad na hanggang sa punto kung saan sila ay nagdurusa sa takot at pagkabalisa sa pag-iisip, at ito ay lalong lumalala habang nagbubuntis kapag sila ay maaaring maging labis na natatakot na nanganganib silang masawi dahil doon hanggang sa panganganak. Ang pinakamalakas na miyembro ng grupo ay dapat manatili sa kanilang tabi upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Para dito, ang mag-asawang tupa ay kailangang dalhin sa loob ng yurt, ngunit madudumihan nila ang lahat at maaamoy ito, na hindi kinakaya ng ilang lalaki. Dahil dito, ang buntis na tupa ay kadalasang nagiging sanhi ng maraming pagtatalo. Gayunpaman, sa kaso ni Diaz, tumugon lamang siya ng may ngiti, na sinasabing wala siyang pakialam dahil sina Francis at Franz ay mahahalagang miyembro ng pamilya, at para sa ligtas na pagkapanganak ng anak. Ang mahalaga ay gawin ang dapat gawin. Napuno ng luha ang mga mata ni Alna sa kabaitan ng kanyang kasintahan, at sinabi niya na bukod sa pagiging malakas, maamo rin ito. Dahil naintindihan ng tupa ang sinabi niya, binati nila ang dalaga sa kanyang pakikipagtipan, at may sinabi si Francis na hindi naaangkop na nag-iwan kay Alna ng matinding kahihiyan, dahilan para maisip ni Diaz na may tago niya ang kanyang mukha. Bigla, naging berde ang sungay ni Alna. Tinanong ni Diaz kung anong halimaw ang paparating sa pagkakataong ito, ngunit ipinaliwanag niya ng may pag-aalala na may humigit kumulang 10 tao ang paparating mula sa silangan. Alam ni Diaz na ito ang direksyon ng maharlikang kabisera, kaya malamang na nagmumula sila roon at hindi niya maiwasang mag-isip. Bago umalis, hiniling niya kay Alna na gamitin ang kanyang mahika sa pagtatago upang itago ang tupa. Natakot ang mga nilalang, ngunit nangako ang pinuno ng pamilya na babalik siya sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Alna na manatili upang alagaan sila. Dahil wala ang kanyang baluti, umalis si Diaz dala lamang ang kanyang palakol. Mula sa malayo, nakilala niya ang paglapit ng 3 nakasakay na kabalyero at 4 na sundalong impanterya.
Kung bibilanggan ang 3 kabayo, mayroong 10 sa kabuuan, tulad ng hinuha ni Alna. Nagsimulang isipin ni Diaz ang sitwasyon habang malayo pa dahil kung sila ay magkaaway, magiging madali siyang target ng mga palaso sa bukas na parang. Dahil dyan, tumakbo siya ng buong bilis upang malapitan ang distansya hanggat maaari hanggang sa sumigaw ang isang sundalo, "Diaz, long time no see." Habang papalapit siya, napagtanto ng lalaki ng mga lupang ito na si Klaus iyon at mainit na nagbatian ang dalawa. Nabalitaan ni Klaus na nakakuha ng teritoryo ang kanyang kaibigan at sinabing masaya siyang makita ang isang taong dating nakipaglaban sa kanyang tabi. Sa katunayan, hiniling sa kanya na gabayan ang grupo rito at magsilbing escort dahil may kailangang makipag-usap sa pinuno ng rehiyon. Doon lamang napansin ni Diaz nang tumingin sa iba na hindi lahat sa kanila ay sundalo. Hiniling ni Klaus na dalhin ang grupo sa mansyon ni Diaz dahil mahigit 1 buwan na silang naglalakbay at pagod na. Gayunpaman, hindi lamang ang yurt na itinayo niya para sa pagsasanay ang itinago ni Diaz. Kaya dinala niya silang lahat doon. Lamingga-lingga ang grupo ng may mga ekspresyon ng pagkadismaya at paghihinala. Ngunit nangako ang pinuno ng lugar na ito sa mga tapat na itatago niya ang kanilang sikreto. Sa sandaling iyon, napansin ni Diaz ang isang butas sa dingding ng tolda at labis na napahiya. Gayunpaman, sinabi ng pinakamahalagang babae sa mga bisita na isang karangalan ang makilala ang lord at bayani ng teritoryong ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Dayan, ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Magalang niyang tinanong kung itinatayo ba nito ang kanyang mansyon dahil wala siyang nakitang sinuman sa kanyang mga lingkod. Bago sumagot, tinawag siya ni Diaz na Dayan at isa sa mga sundalo ang Nab-Alisa, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang espada at hiniling na tawagin ang prinsesa bilang kamahalan. Gayunpaman, sinabi mismo ni Dayan na hindi ito kailangan. Kaya, nagpatuloy si Diaz at ipinaliwanag na walang mansyon at walang katulong. Sa totoo lang, tanging ang bahay na ito na siya mismo ang nagtayo. Dahil sa hindi niya pagkakaintindi, iginiit ni Dayan na ginantimpalaan ng kanyang ama ang bayani ng pera at suportang pinansyal. Ngunit sumagot ang lalaki na hindi siya nakatanggap ng kahit isang baryang tanso. Sa kabaligtaran, halos iniwan siya sa lupang ito nang walang tubig or pagkain. Tumatawa siyang inamin na inakala niyang masasawi siya sa simula. Tila nababagabag si Klaus sa kung anong dahilan. Habang tinatanong ng may-ari ng bahay ang dahilan ng pagbisita ng walang pag-aalinlangan, nagbabala ang prinsesa tungkol sa isang bagong digmaan na inaasahang makakarating sa kabisera ng hari sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, lumapit si Dayan sa tagapagligtas ng kaharian, ang dakilang Diaz, upang humingi ng mga sundalo at tulong, at ang gantimpala para sa tulong na ito ay siya mismo or sina Princia at Miralda na nasa likuran niya. Ang unang naisip ni Diaz ay hindi niya maaaring iwan ang tupa ng mag-isa ngayon, at hindi niya maaaring kanselahin ang isang kasal dahil lamang sa nakatanggap siya ng isa pa bilang gantimpala. Dahil dyan, sinabi niya na hindi siya sasali sa digmaan. Bukod pa rito, gaya ng nakikita ng lahat, wala siyang mga sakop na tutulong, lalo na ang mga sundalo. Hiniling ni Dayan na muling isaalang-alang ito, ngunit mariin niyang inulit na hindi niya gagawin. Idinagdag pa niya na kung iyon lang ang dahilan ng pagbisita, dapat silang umalis. Ang parehong sundalo mula noon ay tuluyang nawalan ng pasensya sa kung paano tinatrato ang prinsesa. Kaya, binunot niya ang kanyang espada palapit kay Diaz. Hindi ito pinalampas ni Diaz at binasag ang sandata ng kalaban gamit ang kanyang palakol. Pagkatapos nito, lalong naging determinado si Diaz na paalisin ang mga bisita. Sinubukan ni Klaus na pakalmeyan ang sitwasyon at hinayla ang sundalo pabalik, pangunahin dahil alam niya na kahit silang lahat ay walang kapantay para sa lalaking ito. Total, si Diaz ay hindi tinawag na tagapagligtas ng kaharian ng walang dahilan. Sa sobrang inis, umalis si Prinsesa Dayan kasama ang kanyang mga nasasakupan, habang si Diaz ay nagsisisi na maaaring samobra na siya at nauwi sa pagkasira ng sahig ng kanyang sariling tahanan. Pag-uwi na walang dala, hindi matanggap ni Dayan ang katotohanan na siya ay tinanggihan, kaya nangako siyang hindi ito haantong sa ganito. Kinansela ni Alna ang kanyang mahika sa pagtatago at nagpakita sa yurt upang ipaalam kay Diaz na lahat ng mga babaeng iyon ay pula. Isa sa mga sundalo ay matangkad na asol, ngunit ang iba ay pula or puti. Tinanong ng lalaki kung gaano na siya katagal doon at sinagot niya iyon gaya ng inaasahan.
Nagsimulang umiyak si Franz dahil gusto niyang manatili sa tabi ni Diaz, kaya nagpasya siyang dalhin ng tupa upang magtago sa loob ng yurt. Humingi ng tawad si Diaz sa tupa at hinawakan sila. Nagreklamo si Alna na gusto rin niya ng atensyon, kaya tinapik siya sa ulo. Naalala na ang mga babaeng iyon ay pula, tinanong niya kung mayroon silang anumang puot kay Alna, ngunit naniniwala siyang ito ay para sa kanilang dalawa. Total, sila ay isang pamilya na. Tungkol sa malakas na asul na sundalo, walang duda si Diaz na si Klaus ang tinutukoy ni Alna, habang ang nag-iisang babae ay nagtatanong kung sino sa palagay ng kanyang kasintahan ang mag-aayos ng punit na sahig. Maaga pa kinabukasan, muling naging berde ang sungay ni Alna. Sa pagkakataong ito, isang tao lamang ang lumalapit mula sa silangan ngunit tila siya ay gumagala ng walang direksyon. Nang umalis ang pinuno ng sambahayan sa bahay, nagpasya sina Francis at Franz na sumama. Dahil iisa lamang ang tao, naniniwala si Alna na hindi ito magiging problema at maaari niyang gamitin ang mahika ng pagtatago. Kaya, nakatagpo ni Diaz si Klaus nang walang baluti sa hukbo. Masaya na sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang kasama. Ipinaliwanag ng sundalo na sinusubukan niyang hanapin ang kanyang bahay ngunit naligaw siya. Nagtanong si Diaz tungkol sa baluti at inamin ng kanyang kasama na siya ay pinaalis, kaya itinago ng kaharian ang lahat ng kanyang kagamitan. Inisip ni Diaz na kasalanan niya ang nangyari kahapon, ngunit sumagot si Klaus na kung may mangyayaring isa pang digmaan, ipapadala siya sa mga pangunahing linya. At dahil ayaw niya iyon, inayos niya ang pagpapaalis. Ngayong malaya na siya, hiniling ni Klaus na magtrabaho para sa tagapagligtas ng kaharian bilang isang sundalo. Ang unang bagay na naalala ni Diaz ay hindi siya kailanman diniskrimina ng lalaking ito dahil sa pagiging ulila at na siya ay lubos na maaasahan noong panahon ng digmaan. Gayunpaman, natatakot si Diaz na baka mabunyag ang sikreto ng Oni. Kaya, hindi niya alam ang gagawin. Nang maramdaman ito, kinansela ni Alna ang kanyang kapangyarihang magtago at tiniyak sa kanya na ang pagdadala sa lalaking ito ay hindi magiging problema dahil siya ay nag-asol sa buong panahon. Gulat na gulat, tinanong ni Klaus kung saan nanggaling ang babaeng may sungay na ito at ang kanyang mga tupa, at sumagot lamang si Diaz na mahabang kwento ito. Pagkalipas ng 10 araw, naramdaman ni Klaus na tama ang desisyon niyang pumunta sa teritoryo ng kanyang dating kasama. Sa ngayon, sa tulong ni Diaz, nakapagtayo na siya ng sarili niyang yurt. Bukod pa riyan, nabigyan siya ng sibat at baluti na gawa sa mga materyales ng Earth Dragon, ang uri ng kagamitan na kahit ang ilang miyembro ng Maharlika ay walang akses. Simula nang magbigay ang kanyang kaibigan ng mga kagamitang ganoon kataas, nangako si Klaus sa kanyang sarili na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matugunan ang mga inaasahan. Kalaunan, naghanda si Alna ng inihaw na itim na ibong gabay na may mga halamang gamot para sa tanghalian. Hindi pa nakakain si Klaus ng ganito dati, at hindi niya ito pinagsisisihan kahit kaunti. Sa katunayan, sinabi pa niya na si Lady Alna ay magiging isang kahangahangang asawa. Nagkunwari si Diaz na hindi siya narinig habang kinakain ang karne. Habang si Alna ay casual na nag-aalok kay Klaus ng mas maraming pagkain, na malinaw na nasisiyahan sa bawat salitang sinasabi niya. Dahil sa lakas ng loob, tinawagan ni Klaus ang kanyang kaibigang si Lord Diaz, ngunit sinabi sa kanya ng may-ari ng bahay na hindi na kailangan ang ganoong formalidad. Gayunpaman, malakas na kumabog ang katawan ni Klaus at iginiit na ang ganitong antas ng paggalang ay kinakailangan upang maging malinaw ang kanilang hirarkiya. Sa sandaling iyon, may sinabi si Francis sa wikang tupa, at isinalin ito ng iba bilang, nag-aambag kami sa grupo sa pamamagitan ng pagbibigay ng aming balahibo. Ayon kay Alna, iyon ang paraan ng mga hayop para sabihin kay Klaus na kailangan din niyang maging kapaki-pakinabang. Puno ng determinasyon, nanunumpa ang bagong dating nagagawin niya ang kanyang makakaya bilang kapitan ng mga sundalo. Sa loob-loob, hindi maiwasan ni Diaz na makitang nakakatawa ito sa ngayon. Si Klaus lang ang sundalo roon, ngunit kahit papaano ay nagpapakita ng tunay na sigasig ang kapitan. Sa sandaling iyon, umilo ng berde ang sungay ni Alna, at inanunsyo niya na may 12 taong papalapit mula sa silangan. Isa sa kanila, dagdag niya, ay napakahina na halos masasawi na sila. Sa labas ng yurt, tinanong ni Klaus kung dapat ba siyang sumama, ngunit sinabihan siya ni Diaz na manatiling naka-standby. Kung may kakaibang mangyari, ibabalik ni Diaz si Alna at ang mga tupa, at paprotektahan sila ni Klaus.
Dahil dito, ang apat ay tumungo patungo sa mga bisita gamit ang mahika ng pagtatago, naiwan si Klaus na natigilan habang sila ay nawawala sa kanyang paningin. Habang naghihintay siya, nagmuni-muni si Klaus sa silangan kung saan matatagpuan ang kabisera ng imperyo. Ang paghalili para sa trono ay pinaglalabanan ng 5 prinsipe at prinsesa. Ang ikatlong prinsesa, si Diane, na dating pinaglingkuran ni Klaus, ay may mas kaunting kapangyarihan kaysa sa iba, kaya naman gusto niyang makasama si Lord Diaz. At kung hindi nakatanggap si Diaz ng wastong kabayaran para sa kanyang mga kabayanihan noon, malamang na ang pera ay minanipula ng pangalawang prinsipe, isang lalaking kilala sa kanyang kasakiman. Sa huli, ang mga maharlika ay nahati sa mga paksayon, halos nagbabackstab sa likod, at ang mga bunga ng tunggalian na iyon ay umabot na sa hangganan. Alam ni Klaus na balang araw ay maaaring dumating din ang digmaang ito sa mga lupaing ito. At kung masasawi siya sa pakikipaglaban para kay Lord Diaz, hindi niya ito ituturing na isang masamang wakas. Biglang bumalik si Diaz kasama ang mga matatandang babaeng may sakit at pagod dahil sa digmaang sibil na nagaganap sa kalapit na teritoryo. Naghain si Alna ng herbal infusion para kahit papaano ay maibalik ang kanilang lakas. Gaya ng paliwanag ni Diaz, isang nayon na naapektuhan ng tunggalian ang nagpal-ayos sa mga babaeng ito upang bawasan ang bilang ng mga bibig na dapat pakainin. Dahil sa galit sa ganitong hindi makataong pag-uugali, pinaghihinalaan ni Klaus na nangyari ito sa lupain ng Castex, kaya dumaan siya roon at nakita mismo kung gaano kalala ang sitwasyon. Samantala, pinuri ni Diaz ang katatagan ng mga kababaihan, lalo na si Lady Maya, na nangunguna sa grupo gamit ang kanyang talento sa panghuhula upang makahanap ng mga paraan upang mabuhay. Sa katunayan, ganoon niya natuklasan ang lugar na ito. Pagkatapos, nang may malawak na ngiti, ipinahayag ni Diaz na nakakuha sila ng 12 bagong nasasakupan ng sabay-sabay. Gayunpaman, kung mananatili ang mga kababaihan, kakailanganin nila ng mas maraming yurt. Kaya, agad na naghanda ang pinuno ng teritoryo upang mang-alap ng mga materyales at simulan ang pagtatayo. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Klaus na mag-alala tungkol sa praktikal na aspeto ng mga bagay-bagay. Maaaring kaya nilang alagaan ang 12 babaeng ito, ngunit hindi sila gaanong makakatulong sa usapin ng produktibidad. Sumagot lang si Diaz na mas lalo itong nagiging kahanga-hanga dahil dito. Ang mga babae ay mahigit 70 taong gulang na, at si Maya mismo ay 70 na. Sino ang nakakaalam, baka may bahagi pa nila ang sikreto sa mahabang buhay. Dahil doon, umalis si Diaz para asikasuhin ang isang bagay, na lalong nagpabalisa kay Klaus hanggang sa pumasok si Alna at ipinaliwanag na pareho silang sumasang-ayon ng mga tupa sa pinakamalakas sa kanila, ang pinuno ng mga lupang ito. Ilang sandali pa, nagmamadaling bumalik si Diaz, sabik na magtayo ng maayos na tahanan para sa mga babae. Habang pinagmamasdan siya, huminto si Klaus upang mag-isip ng mas malalim at napagtanto, ganito naman si Lord Diaz noon pa man. Naalala niya ang isang araw na sinalakay ang isang lungsod at nag-utos ang commander ng pag-atras. Nagprotesta si Klaus na hindi pa nga sila lumalaban at ang pag-iwan sa larangan ng digmaan ay mag-iiwan sa mga sibilyan na walang kalaban-laban sa kanilang kanlungan. Hindi siya pinansin, sinunod pa rin ng superior ang utos. Kaya sumuway si Klaus at piniling manatili, handang masawi, pinoprotektahan ang mga tao. Mula sa kung saan, nagpakita si Diaz na may palakol sa isang kamay at isang bata sa kabila, na may malapad at walang inaalala ng ngiti. Sinabi niya na may narinig siyang batang umiiyak at pinalad siyang matagpuan sila. Mabilis na inilagay ni Klaus ang bata sa loob ng isang kanlungan, ngunit mas lalong umiyak ang bata. Sa takot na umalis ang lalaki, nangako na lang si Diaz na paprotektahan niya ito. Sa huli, tanging si Klaus at ang kanyang mga kasama lamang ang nakatayo roon upang lumaban. Nang dumating ang hukbo ng kaaway ng buong lakas, lumingon si Diaz sa kanya at sinabi ang isang bagay lamang, huwag masawi. Pagkatapos, ang mga salitang iyon ay pumuno kay Klaus ng matinding determinasyon. Diretso siyang sumugod sa hanay ng kalaban. Sa totoo lang, halos hindi niya maalala ang nangyari pagkatapos noon. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa pagpigil sa kalaban na makarating sa silungan ng mga sibilyan at sa pagtulong kay Diaz na makamit ang layuning iyon. Sa kabila ng matinding kawalan, sigurado siyang ito ang tamang desisyon. Nang matapos ang labanan, ang larangan ay natatakpan ng mga bangkay ng mga sundalong kalaban.
Si Klaus ay lubos na pagod, habang si Diaz at ang palaso ay nakabaon ng malalim sa kanyang balikat, nakatayo roon na hawak pa rin ang batang sinumpaan niyang paprotektahan. Habang naaalala ni Klaus ang matinding at magiting na labanang iyon, napagpasyahan niya na ang lalaking ito ay hindi nagbago mula noon, kahit ngayon na siya ay isang feudal na lord. Sa pag-iisip tungkol dito, ang kapitan ay parang isang walang magawa. Noong panahong iyon, naisip niya ang masawi sa labanang iyon para lamang magmukhang cool, ngunit sa katotohanan, dapat ay nabubuhay siya upang suportahan ang lalaking ito na gustong maging isang tunay na dakilang pinuno. Gamit ang pag-iisip na iyon, ang binata ay tumulong sa bida sa pagtatayo ng ang mga tahanan. Kinabukasan, ang teritoryo ay mayroon ng 5 yurt na tirahan, isang lugar ng pagpupulong, 2 gusaling imbakan, pati na rin isang plaza, isang kwadre ng tupa, isang palikuran, at isang balon. Sa isang pagpupulong kasama ang lahat ng naruroon, ang 12 refugee mula sa digmaang sibil ay nangako rin ng kanilang sarili na magtatrabaho para sa komunidad. Dagdag pa ni Al na kapag mayroon na silang sapat na wool, gagawa sila ng tela mula sa mga sinulid. Binago ang usapan ngayon na mas maraming tao ang naninirahan doon. Iniisip ng pinuno na simulan itong tawaging nayon ang nasasakupan, ngunit wala pa rin siyang naiisip na pangalan. Iminungkahi ng isa sa mga matatandang babae na dapat itong tawaging nayon ni Diaz, ngunit ayaw mismo ni Diaz na iugnay ang kanyang pangalan dito ng ganoon. Dahil sa tuwa, itinaas ni Klaus ang kanyang kamay at iminungkahing tawagin itong nayon ng Dragon Slayer, ngunit agad na tinanggihan ni Al na ang ideya at sa halip ay inirekomenda ang nayon ng Ailok, na ipinaliwanag na sa sinaunang wika ay nangangahulugang unang nayon. Dahil tila gusto ito ng iba, ipinahayag ni Diaz na mula ngayon ang nasasakupan ay tatawaging nayon ng Ailok. Pagkatapos ng pagpupulong, sinabi ni Al na sa pinuno na ngayon na ang oras para magtipon ng mas maraming nasasakupan, at lubos siyang sumang-ayon, ngunit tahimik na pinag-isipan ang panukala ni Lady Maya. Mula sa kung saan, biglang nagpakita si Maya sa likuran niya at tinanong kung tinawag ba siya nito, at lubos siyang nagulat dahil wala naman itong sinabi. Sa pagpapatuloy ng kanilang naunang pag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming nasasakupan, iminungkahi ng matandang babae na ibenta ng feudal na lord ang mga materyales ng Earth Dragon at bumili ng mga alipin. Gayunpaman, agad na sumagot si Diaz na kinasusuklaman niya ang pang-aalipin dahil nakakita na siya ng maraming alipin na ipinadala sa labanan bilang pamangwit ng kanyen. Sa kanyang teritoryo, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamayari or pagbebenta ng mga alipin. Napangiti ng may pagmamalaki si Alna at nakaramdam din ng malaking ginhawa si Maya nang marinig ito dahil kinasusuklaman din niya ang pang-aalipin. Sa katunayan, inamin niya na ginawa lamang niya ang mungkahing iyon upang makita kung ano ang iniisip nito tungkol sa bagay na ito at kung pabor siya rito, susubukan sana niya itong kumbensihin na huwag bumili. Sa kanilang tinubuang bayan, nakaranas sila ng maraming trahedya. Halimbawa, ang paboritong libangan ng feudal na lord at ng kanyang anak ay ang pangangaso ng mga alipin at ang pangalawang anak na nagdeklara ng digmaan laban sa kanila. Nabubuhay na napapaligiran ng mga babaeng alipin. Sa galit, pinagtibay ni Diaz na hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay sa nayon ng Ailok. Kalaunan, tinipon ni Al na ang pinuno ng nayon upang ipakilala ang isang mangangalakal na regular na bumibisita sa lupain ng Oni. Nagulat sina Diaz at Klaus nang matuklasan na ang lalaki ay isang Polaka lamang na nakasuot ng sombrero na may napakatinding garalgal at matinis na boses. Nagpakilala ang Polaka bilang si Pejindo. Ayon kay Alna, si Pejindo ay isang taong Polaka. Dumiretso ang mangangalakal at hiniling na tingnan ang mga materyales na gawa sa dragon sa lupa. Habang napapansin ni Diaz, napansin niya ang puting liwanag mula sa sungay ng kanyang kasintahan, na nagpapahiwatig na walang puot mula sa mangangalakal. Pagkatapos ay inilapag ng pinuno ang mga materyales sa lupa, na ikinagulat ng Polaka, na sa totoo lang ay inakala na mas kaunti ang dami. Sinusubukang hindi maging walang galang, tinanong niya kung talagang pinaslang ni Diaz ang Earth Dragon ng mag-isa. Upang sumagot, kinuha ng pinuno ang kanyang palakol at binasag ang materyal na gawa sa Earth Dragon sa kalahati. Nagdiwang si Klaus habang nakikita niya ang Draconic Carapace Cutter na kumikilos habang tinatanong ni Diaz kung naniniwala na ba sa kanya ang Polaka. Walang alinlangan, inutusan ni Pejindo ang kanyang mga sundalo na ikarga ang lahat sa kariton.
Sinamantala ang pagkakataon at binanggit na nabigo siyang magbenta ng isang partikular na bagay sa bansa ng mga halimaw. Inalok ni Pejindo sa bida ang dalawang ulilang kambal na babae na mga bata pa. Sa pagtingin pa lamang sa kanilang kalagayan, nagalit si Diaz. Mabilis na ipinaliwanag ni Pejindo na hindi sila tunay na alipin, ngunit kinailangan niya silang ituring na paninda dahil sa nayon kung saan sila ipinanganak. Ang kambal ay kinasusuklaman dahil itinuturing na isang masamang pangitain, ibig sabihin ay tatapusin sila pagkatapos manganak. Dahil dito, ang kanilang mga magulang ay tumakas kasama nila, ngunit sa kasamaang palad ay nagkasakit. Dahil alam nilang hindi na sila magtatagal, hiniling nila kay Pejindo na alagaan sila. Tumanggi ang mga ngalakal, na sinasabing ang kawang gawa ay hindi nagdudulot ng kita. Ngunit nag-alok ang mga magulang ng pera at hiniling na ang kanilang mga anak na babae ay ituring na paninda. Sa huli, itinago ni Pejindo ang mga batang babae, ngunit naubos ang pera. At ngayon ay dumaranas siya ng malaking kawalan. Nakita ni Al na mula sa puting liwanag ng sungay na hindi nagsisinungaling ang taong Paloka. Habang isang asol na liwanag ang nagpapakita pagdating sa mga batang babae, na nagpapakita na sila ay mabubuting tao. Kaya naman, nagpasya si Diaz na kunin ang mga bata at babayaran gamit ang mga materyales ang ginastos ng mga mangangalakal para sa kanilang ikabubuhay. Masaya, umalis ang Paloka pagkatapos makumplito ang kasunduan. Ngayon na may dalawang ampon na anak na babae na aalagaan, ginamit ni Diaz ang kanyang kabaitan upang subukang hikayatin sila, tinanong pa nga ang kanilang mga pangalan, ngunit nanatiling tahimik ang mga batang babae. Sa ganoong kaso, sinabi niyang pipili siya ng mga pangalan para sa kanila, na naging dahilan upang maalala ng mga batang babae ang isang bagay mula sa kanilang nakaraan at tumugon ng may takot, hiniling sa kanya na huwag gawin iyon. Nang makita ito, iginiit ni Diaz na mas makabubuti kung sasabihin nila sa kanya ang kanilang mga pangalan. Pagkatapos ay sinabi ng dalawa na ang kanilang mga pangalan ay Sene at Ayhan. Kakaiba ang reaksyon ni Alna nang marinig ang kanilang mga pangalan, ngunit hinayaan niya ito at dinala ang magkapatid sa paliguan. Sinabi ni Klaus na mahusay si Diaz sa mga bata, at sinabi niya na bago ang digmaan, halos isa na siyang ama ng ilang mga ulila. Kalaunan, habang silang dalawa ay naglalagay ng yurt para sa kambal na babae, bumalik ang mga batang babae mula sa kanilang paliguan at sinabi ni Diaz na napakabait nila. Hindi niya inaasahan na magiging mainit ang kanilang tugon, ngunit sinisikap niyang purihin sila at palaging tawagin sila sa kanilang mga pangalan. Kasabay nito, naisip ni Maya na sina Sene at Ayhan ay hindi tao. Ngunit naramdaman ng matandang babae na ang dalawa ay magdadala ng isang biyaya. Naglagay si Alna ng isang tali sa bawat isa sa kanila at ipinaliwanag na ang ibig sabihin ng Sene ay maganda tulad ng buwan sa sinaunang wika habang ang ibig sabihin ng Ayhan ay sagradong buwan. Kaya ang kanilang mga magulang ay tiyak na may malalim na koneksyon sa buwan. Kaya naman binigyan niya silang dalawa ng isang hiyas na tinatawag na ahay na may kakayahang itago ang kapangyarihan ng buwan. Habang inaalala nila ang kanilang mga magulang, ang mga bata ay nagsimulang umiyak ng matindi. At sa sandaling iyon, tila inaaliw sila ng mga tupa gamit ang kanilang malambot na balahibo dahil ang mga hayop ng ganitong uri ay mahusay sa pagpapakalma ng mga bata. Tinanong ni Diaz kung ano ang sinaunang wikang ito, at ipinaliwanag ng Oni na umiiral lamang ito sa mga lumang tradisyong sinasalita at hindi na ginagamit. Sa katunayan, dahil sina Sene at Ayhan ay hindi tao, maaaring kabilang sila sa isang taong dating nakipag-ugnayan sa mga Oni noong nakaraan. Pagkalipas ng 10 araw, mas sanay na ang kambal sa nayon at nagsimula na silang magtalo sa harap ng lahat tungkol sa mga pinakamaliit na bagay na posible, tulad ng pagkain ni Sene ng patatas ni Ayhan. Sa gitna ng kaguluhan, sinabi ni Alna na may isang taong nakasakay sa kabayo na paparating mula sa silangan. Nang tumayo si Diaz upang salubungin ang taong ito, hiniling din ni Francis at Franz na sumama. Ngunit sa pagkakataong ito, hiniling ng bida sa kanilang dalawa na manatili doon at alagaan ang mga bata habang wala ito. Di nagtagal, sinalubong ni Diaz ang lalaking nakasakay sa kabayo. Dahil sa kanyang mahika, tumingin si Alna sa pamamagitan ng kanyang sungay at nakita na ang lalaki ay hindi nagpapakita ng puot. Bumaba siya mula sa kanyang kabayo at nagpakilala bilang si Kamalots, isang lingkod ng bagong Lord ng Castex, si Lord Elden Castex, na gustong makilala ang may-ari ng rehiyong ito at sa makatuwid ay bumisita kay Lord Diaz.
Iminungkahi ni Kamaluts na ang pagpupulong ay maganap sa isa sa mga mansyon ni Diaz, ngunit matatag na tumugon si Diaz na ang pag-uusap ay mangyayari mismo kung nasaan sila. Dahil sa pakiramdam ng pressure, umalis ang Sugo habang napagpasyahan ni Diaz na kung ang teritoryo ay mayroon ng bagong lord, nangangahulugan ito na ang pangalawang anak na lalaki ay nanalo sa digmaang sibil. Sa sandaling iyon, habang nakatingin siya sa unahan, napansin ng dating mandirigma ang paparating na isang napakamahal na karwahe na puno ng mga babaeng alipin na nakasiksik sa paligid ng may-ari ng lupang iyon. Naalala ang sinabi ni Mayo tungkol sa lalaking iyon na napapalibutan ng mga alipin, hinigpitan ni Diaz ang kanyang hawak sa kanyang sibat at nangakong hindi niya hahayaang makalapit ang isang taong tulad niya sa Ilok Village. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, itinuro ni Alna na ang lalaking iyon ay may napakalakas na asul na liwanag, at ang mga taong kasama niya ay walang anumang pulang kulay. Walang pag-aalinlangan, sa sandaling huminto ang kanyang karwahe, tumalon palabas si Eldon, tumatakbo at sumisigaw na sa wakas ay nakilala na niya ang pinagmumulan ng kanyang inspirasyon, si Diaz Nezros. Iron Echo, ang kilos ng Lord ay ibang-iba sa iyong maiisip. Ang lalaki ay nagsasalita at kumikilos sa halos parang bata na paraan, parang inosente habang sinasabing hinahangaan niya si Diaz mula pagkabata dahil sa pagiging bayaning nagligtas sa kaharian. Ang gusto lang niya ay maging kaibigan ang mandirigma at hindi niya ito kailanman sasaktan or ang kanyang mga kaibigan. Hindi sigurado kung paano magre-react dito, humingi ng tawad si Diaz sa kung paano niya tinatrato si Lord Kamaluts. Ngunit si Eldon ay nasa napakagandang kalooban kaya hindi siya kailanman makikipagtalo tungkol sa isang bagay na tulad nito. Sa katunayan, tila mausisa siya tungkol sa dalaga sa tabi ni Lord Diaz na naglalaro ng tagwan. Parehong nagulat sina Diaz at Alna na alam niyang nagtatago ito doon hanggang sa ipaliwanag ng binatang Lord na ang kanyang pangamoy at pandinig ay napakatalas. Sinabi pa niya na ang babae ay may parehong kaaya-aya at nakakaaliw na amoy gaya ni Lord Diaz. Dahil walang dahilan para magtago, nagpakita si Alna, ngunit nagulat si Eldon dahil hindi niya napansin ang sungay nito. Tinanong niya kung kaninong mga tao siya kabilang at sasabihin na sana ni Diaz na siya ang kanyang kasintahan ngunit sumabad si Alna upang itama siya, na sinasabing siya talaga ang asawa ng pinakalalaking lalaki sa lahat. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay mula sa tribong Oni at sumagot si Eldon na kamukha niya ang tinatawag na demi-human, isang pangkalahatang termino para sa mga lahing humanoid tulad ng mga beastmen at fishmen. Sa kasong iyon, sumang-ayon si Alna na marahil iyon nga iyon. At biglang umiyak si Eldon ng parang baliw. Niyakap si Diaz, tinanong niya kung may mga anak na ang mag-asawa, habang sinusubukan siyang pakalmeyan ng malaking lalaki at ipaliwanag na wala silang anak. Itinuring ni Alna ang sagot na iyon bilang isang walang galang na paraan ng pagsasabi na ayaw niya ng anak. Kaya, agad niyang nilinaw na balak niyang magkaroon ng 10. Tiningnan ni Diaz ang kanyang asawa ng may takot, at idinagdag niya na ang kanyang asawa ay nagpapalaki ng 2 ulilang babae na tila demi-human. Nang marinig iyon, lalong naging emosyonal si Eldon at hindi niya mapigilan ang sarili. Marahil dahil doon ay bigla siyang nag-anyong elepante at binuhat si Diaz gamit ang kanyang trunk at sinabing, "Ina, nakahanap ako ng kasama." Ang mga babaeng kasama ni Lord Eldon ay nagsimulang umiyak pati na rin ang kanyang aliping si Kamaluts. Sa gitna ng lahat ng ito, nawalan ng lakas si Eldon at napaluhod, pinagpapawisan ng husto. Dahil dito, ang mala-elepanteng humanoid ay dinala sa kanyang marangyang sasakyan kung saan pinapaypayan siya ng mga alipin. Tinanong ni Diaz si Kamaluts kung ano ang nangyayari, ngunit nag-alangan ang lalaki na ibunyag ang katotohanan hanggang sa pinayagan siya ng kanyang lord na magsalita. Ipinaliwanag ni Kamaluts na si Lord Eldon ay isang kalahating demi-human, ang anak ng isang demi-human at isang tao. Bagamat kaya niyang gawin ang parehong anyo, ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng matinding pasanin sa kanyang katawan, na nag-iiwan sa kanyang kalusugan na medyo hindi matatag. Dahil sa problemang ito, ang pangangalaga sa kanyang mga tapat na asawa ay lubhang kailangan. Sa pagpapalit ng paksa, ang mga komento ni Diaz tungkol sa balita ng isang digmaang sibil sa Castex at sinagot ni Eldon na ginawa niya ang lahat ng iyon upang protektahan ang mga taong mahal niya. Ayon kay Kamaluts, nagsimula ang lahat ng ipanganak si Lord Eldon. Ang dating feudal na lord sa Kars ay may isang nakatatandang anak na lalaki na kasing kasuklam-suklam din niya at kinasusuklaman niya ang anak na iyon dahil lamang sa kahawig niya ito. Sa halip,
Mas gusto niya ang maganda at matalinong anak na mayroon siya sa isang alipin mula sa mga elepante. Dahil dito, sa Cars ay nagbigay kay Elden ng katayuan at kapangyarihan na lumikha ng sama ng loob sa nakatatandang kapatid. Sinabi ni Elden na inakala niyang tao siya hanggang sa siya ay 5 taong gulang. Ngunit hindi lamang niya natuklasan na hindi pala, nalaman din niya na ang kanyang ina ay tinatrato bilang isang alipin. Pagkatapos noon, siya at ang kanyang ina ay nagsimulang magkita ng palihim. At ang ugnayang ito ang nagpalakas sa kanyang revolusyonaryong panig. Total, sinusuportahan ng NCARS ang pang-aalipin sa mga demi-human, isang bagay na karaniwan sa mga lupain ng Castex. Kaya si Elden ang naging kanyang kalaban at ang pangunahing tauhan sa laban-laban sa pagkaalipin ng kanyang mga tao at lumaki ang tunggalian hanggang sa ito ay maging isang tunay na digmaang sibil. Ayon sa binatang elepante, ang kanyang pangarap ay lumikha ng isang mundo kung saan ang lahat ay maaaring mamuhay ng maligaya ng walang hadlang sa pagitan ng mga tao. Inihayag din ni Kamaluts na ang mga asawa ng kanyang Lord ay pawang mga lingkod ng NCARS, ngunit sila ay iniligtas ni Lord Elden at niyakap ang kanyang mga mithiin, ginampanan ang papel ng pag-aalaga sa taong elepante. Binanggit ni Al na ang tsismis na ang isang young master ng Castex ay napapalibutan ng mga alipin at ipinaliwanag ni Kamaluts na ang tsismis ay sadyang ikinalat. Sa katotohanan, ang kanyang master at ang kanyang mga asawa ay nagmamahalan ng lubos. Sa kabilang banda, itinuro niya na ang pagpapanatili ng pagbabalat kayo ay hindi madali dahil nagalit si Enkar nang matuklasan niya ang ginagawa ni Elden at iniutos ang pagkasawi niya, ng kanyang ina, at lahat ng demi-human sa Castex. Bilang tugon, nagtipon si Elden ng isang hukbo at nagawang talunin ang pangkat ni Enkar. Dahil si Lord Diaz ay may asawang demi-human, humingi ng tawad ang elepante sa kanyang ginawa kanina dahil naisip niya na marahil ang pinuno ng teritoryong ito ay may parehong pangarap na katulad niya. Inamin ni Diaz na hindi niya naiintindihan ang lahat ng paghanga na ito at ipinaliwanag ni Elden na ang kwento ng bayaning nagligtas sa kaharian ay nakarating sa mga lupain ng Castex. Ayon kay Kamaluts, ito ay kwento ng isang tagapagligtas na tumupad sa huling kahilingan ng kanyang mga magulang, tumulong sa mahihina, tinalo ang 10,000 kaaway, at pinarusahan ang mga malupit na maharlika. Ang kwento ng sikat na si Lord Diaz Nezros ay itinanghal sa kabisera upang mapataas ang moral at mag-recruit ng mga voluntaryo at kalaunan ay naging isang alamat ito sa Castex. Bagamat hindi alam ni Diaz kung saan itatago ang kanyang mukha, ikinalulungkot ni Elden na may ilang maharlika na gumawa ng paraan upang maalis ang dula dahil ang kwento ay itinuturing na subversibo at revolusyonaryo. Gayunpaman, kumalat ito sa pamamagitan ng salita ng bibig at ngayon ay alam na ito ng lahat. Naiisip ni Diaz kung gaano karami sa mga alamat na iyon ang maaaring gawa-gawa lamang. Bagamat tiniyak ni Elden na hindi niya pinaniwalaan ang lahat ng kanyang narinig ng walang pag-aalinlangan. Sa anumang kaso, nakinig siya sa sinabi ng mga sundalong bumalik mula sa digmaan tungkol kay Lord Diaz. At pagkatapos makilala ng personal ang bayani, natitiyak niya na ang lalaki ay mas dakila pa kaysa sa sinasabi ng mga tao. At kaya naman nais ng demi-human na makipagkaibigan sa isang tao upang magkasama silang makapagbuo ng isang mundo ng pagkakasundo sa iba't ibang lahi. Pagkatapos ng lahat ng nasabi, sumagot si Diaz na sinusuportahan din niya ang ideolohiyang ito, lalo na't ang mga tao at demi-human ay namumuhay ng mapayapa sa nayon ng Ailok at nais niyang kumalat ang katotohanan ito sa buong mundo. Pagkatapos ay formal na hiniling ni Diaz sa elepante ng Castex na makipagkaibigan sa Ailok, na sinasabing ang mga mithiin ng lalaki ay lubos na marangal. Hiniling ni Diaz sa kanya na itaas ang kanyang ulo at kumilos ng may higit na kumpiyansa. Pagkatapos ay tinipon ni Elden ang lahat ng kanyang lakas ng loob, tumayo at nagsimulang sumigaw ng malakas ng walang pag-aalinlangan. Kalaunan habang nagiinuman, sinabi ni Diaz sa kanyang bagong kasama na naghahanap siya ng mga bagong nasasakupan para sa kanyang teritoryo at kamakailan ay hiniling niya sa isang mangangalakal na ikalat ang balita saan man siya magpunta. Ngunit natatakot ang Lord na maaaring hindi sapat ito lamang. Sa anumang kaso, bago magkaroon ng mas maraming nasasakupan, mariing pinayuhan ni Elden si Lord Diaz na mag-ipon ng mas maraming pagkain dahil mas maraming bibig ang pakakainin at maaring maging problema iyon. Sa katunayan, napakahalaga na ang pinuno ng mga lupang ito ay mag-isip ng paraan upang makagawa ng pagkain. Habang papalapit ang gabi, nagpaalam ang Lord ng Castex at umalis.
At sa wakas ay umuwi si Diaz pagkatapos ng lahat ng oras na iyon, na sumire sa pangakong ginawa niya kina Sene at Ayhan na babalik siya sa lalong madaling panahon. Gaya ng dati, tuluyang nawalan ng kontrol ang kambal. Sinaktan nila siya, sumigaw, umiyak, at tinatawag siya ng lahat ng uri ng pangalan. Sa oras ng pagtulog kapag natutulog na ang maliliit na manggugulo, kinukwestiyon ni Al na ang pasibong paraan ng pagkilos ni Diaz sa kanila dahil madalas silang magkamali at wala siyang ginawa tungkol doon. Inamin ni Diaz na maaaring mukhang masama ito sa unang tingin, ngunit kung iisipin mo ang kabilang panig, alam niya na ang mga bata kapag dumating sila sa isang bagong pamilya ay may posibilidad na makaramdam ng stress at kumilos ng padalos-dalos at galit. Bukod dito, si Diaz mismo ang nagkamali sa pagkakataong ito. Kaya, ayaw niyang magmukhang authoritarian pagkatapos noon. Siyempre, kung tatanggapin ng mga magulang ang lahat ng ginagawa ng mga bata, lalaki silang hindi matiis. Kaya, nangako si Diaz na sasawayin niya ang kambal bukas kung magpapatuloy sila sa pag-aalboruto, na magpapabago ng usapan. Pinag-isipan ng lalaki ang payo na ibinigay ni Eldon at nagpas siyang magtanim ng mga pananim sa kanyang teritoryo upang makagawa ng pagkain. Bago ang digmaan, marami siyang trabaho sa pagsasaka, kaya alam na niya ang gagawin. Gayunpaman, pinutol niya ang usapan dahil sa mga agarang balita. Ang kanyang sungay ay umilo na berde, na nangangahulugang may mga taong pumasok sa teritoryo ng Ailok. Inisip ni Diaz kung sila ba ay mga kasama ni Eldon, ngunit malaki ang kanyang pagdududa na may darating sa oras na ito at napagpasyahan na sa kasamaang palad ay mas mapanganib ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Dahil dito, at dahil gabi na rin, kinuha ni Diaz ang kanyang palakol at nagpas siyang harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Ngunit sinabi ni Alna na mahihirapan siyang mahanap ang mga posibleng bandido sa isang gabing walang buwan at walang mga palatandaan. Sa katunayan, sa palagay niya ay mas mabuting magsama-sama at iwan si Klaus na nag-aalaga sa mga bata. Sa sandaling iyon, biglang nagising si Klaus sa kanyang yurt matapos maramdaman na may nagsasalita tungkol sa kanya. Samantala, habang naglalakad sa tulong ng mga sulo sa walang laman na teritoryo ng Ailok, isang grupo ng mga lalaking nakahod ang nagsimulang mabigla dahil sa kawalan ng nakita. Ang amo ng gang, na nakasuot ng pulang hood, ang pinakamatindi ang galit dahil malaki ang ibinayad niya para sa kanilang serbisyo at wala siyang nakikitang resulta. Hiniling ng pinuno ng mga bandido sa lalaki na kumalma at nangakong matatapos ang trabaho, bagamat hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit kinailangan itong gawin sa isang gabing walang buwan. Naiinip na ipinaliwanag ng amo na ang kanilang kinakaharap ay si Diaz, ang bayaning nagligtas sa kaharian. Kung makakaharap nila ang lalaking iyon sa liwanag ng araw, tiyak na walang babalik na buhay para magkwento. Ngunit tungkol sa mga kwento, iniisip ng pinuno ng gang na ang mga alamat na ito ay palaging pinalalaki. At bukod pa rito, mayroon silang malaking grupo laban sa isang lalaki lamang, na hinihiling na huwag silang tanungin. Inutusan ng amo ang mga kriminal na tapusin si Eldon Castex kung makita rin nila siya sa lugar, na nag-aalok ng karagdagang gantimpala na 100 baryang pilak, habang si Diaz ay magkakahalaga ng 10 baryang ginto kung mapapaslang. Natuwa ang gang sa halagang inaalok at ngayon ay mas motibado kaysa dati. Ngunit dumating ang katotohanan nang biglang magpakita ang isang palaso at tumagos sa katawan ng isang tulisan na nagngangalang Lyle. Napansin ng mga tulisan na mas maraming palaso ang pinaputok mula sa isang pulang ilaw sa malapit. Kaya, inapula nila ang kanilang mga sulo at itinoon ang pansin sa puntong iyon bilang pangunahing target ng kanilang mga pana. Gayunpaman, ang mahiwagang liwanag ay gumalaw at nakatakas sa mga tama bago nawala sa gabi. At para mas lumala pa ang sitwasyon para sa mga mananakop, mas maraming palaso ang patuloy na pinaputok kahit sa dilim, na isa-isang natamba ang mga tulisan, na iniwan silang hindi alam kung paano magre-react. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga nasasakupan na patuloy na magpaputok dahil sa kanilang bilang, mayroon pa rin silang pagkakataon na tamaan ang mga kalaban sa dilim. Sa kalagitnaan ng palitan, narinig ng pinuno ng mga mananakop ang isang sigaw ng babae at isang boses ng lalaki at inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin ang lokosyong iyon gamit ang kanilang mga espada. Gayunpaman, ang taktika ay napatunayang isang ganap na pagkabigo. Sino mang nagbabantay sa posisyong iyon ay hindi mapigilan, inihahampas ang kanyang palakol ng may mapaminsalang kapangyarihan at inihagis ang kanyang mga kaaway na parang gawa sa papel.
Inutusan ng pinuno ng kaaway ang kanyang mga tauhan na bumuo ng mas mahigpit na pormasayon upang harapin ang pangalawang kalaban sa malapitang labanan. Ngunit tila walang gumana dahil ang lakas ng misteryosong mandirigma ay hindi masukat at hindi kayang talunin ng isang mahina at maling taktika. Kasabay nito, nakakita ang kriminal ng berdeng ilaw sa malayo at nagsimulang magpanik habang ang kanyang mga tauhan ay nasasawi ng maramihan ng hindi man lang nauunawaan kung paano. Sa sandaling iyon, nahuli ni Diaz ang mananalakay ng walang bantay at nabali ang kanyang espada sa kalahati gamit ang isang sorpresang atake. Ang kislap mula sa pagtama ay lumikha ng isang maikling liwanag na nagpapahintulot sa mananalakay na makita ang kanyang kalaban, isang lalaking may asul na mga mata, baluti na bakal, at isang palakol na pandigma na two-handed. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lalaki na ang ilang mga alamat ay totoo at kahit 100 gintong barya ay hindi sapat upang talunin si Diaz. Samantala, ang lalaking responsable sa pagkuha ng gang ay matagal nang tumakas mula sa lugar sa kailaliman ng kagubatan malapit sa Ilok. Bigla siyang dinapuan ng hindi matiis na sakit sa pinakamaselang bahagi ng katawan ng isang lalaki. Ayon sa kanya, ang dating pinsalang iyon ay kasalanan ni Diaz. Kahit na siya ay isang maharlika at taglay ang lahat ng pribilehiyo ng kanyang kapanganakan, tinuruan siya ng isang malupit na aral ng isang karaniwang tao mula sa isang ampunan na malupit na umapak sa mga bola-bola ng kawawang lalaki. Dahil doon, sumumpa siya ng paghihiganti laban sa bayani ng kaharian at walang balak na bawiin ang pangakong iyon. Pagbalik sa Ilok, pagkatapos tipunin ang mga nabihag na kaaway, sinabi ni Al na kay Diaz na sumigaw siya kanina dahil isang palaso ang tumama sa kanyang mukha at sa isang iglap ay inakala niyang masasawi na siya. Sinabi ni Diaz sa mga mananakop kung gaano kawalang isipan ang isang buhay ng mga tulisan. Tahimik siyang itinuwid ng kanilang pinuno, na bumubulong na sila ay talagang mga mersenaryo, ngunit agad na natahimik ng tanungin ng pinuno kung ano ang sinabi niya ng may nakakatakot na ekspresyon. Inanunsyo ng pinuno ng teritoryo ang parusa para sa mga kriminal na nagtangkang tumapos ng kanyang buhay, agarang pagpapaalis. Pagkaalis ng mga bandido, tinanong ni Al na kung hindi ba naging masyadong maluwag si Diaz sa kanila. Naniniwala si Diaz na makatarungan ang parusa dahil wala silang natamong anumang pinsala. Nang muntik ng tamaan ng palaso si Alna, totoong ngang kumulo ang kanyang dugo sa galit. Ngunit sa kabutihang palad, walang nasawi. Dahil doon, bibigyan ng mga mananakop ng isang gininto ang pagkakataon na pag-isipang muli ang kanilang mga aksyon kung magpapatuloy sila sa pamumuhay bilang mga bandido. Gayunpaman, hindi na magiging ganoon kaluwag si Diaz sa susunod. Sa pagpapalit ng usapan, tinanong ni Diaz kung may halaga ba ang mga lumang sandatang kinuha nila bilang samsam. Tiniyak sa kanya ng mga oni na mahalaga ang bakal sa mga lupain. Kapag natunaw na, maaari itong gawing lahat ng uri ng kagamitan. Sa katunayan, ang pangangaso ng mga bandido ay isang magandang paraan upang mabilis na kumita ng pera, lalo na dahil nagbabayad ng pabuya ang pinuno ng tribo para sa kanila. Dahil hindi naman gaanong kalaki ang pera ng pamilya ni Alna, lagi niyang pinapangarap na mapabagsak ang isang malaking grupo ng mga bandido at yumaman. Sa kasamaang palad, bihirang magpakita ang mga bandido sa mga lupain noong hindi niya alam na si Diaz ang unang beses na darating sa lugar. Umasa talaga siya na mga kriminal ang mga iyon na maaari niyang panain gamit ang kanyang mga palaso. Tungkol doon, matapos siyang iwan mag-isa sa gitna ng kawalan, kumbinsido siyang iniiwan nila siya upang masawi sa hindi pamilyar na teritoryo. Kinabukasan, habang nagpapatrolya sa ilalim ng kanyang mahika sa pagtatago, pinuntahan niya ang nanghihimasok upang mas matingnan ng mabuti. Iyon ang araw na nakita niya ang kanyang sungay na kumikinang na asul bilang tugon kay Diaz. Gayunpaman, sandali pa, naisip niyang magpanggap na isang bandido ito para mapaslang niya ito at nakawin ang kanyang kagamitan. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi pa rin niya maintindihan. Nagbago ang kanyang isip at nagpasya na kausapin na lang ang nag-iisang tao. Mula noon, ang desisyong iyon ay lubos na nagpabago sa kanyang buhay, at naniniwala siyang ito ang tama. Kahit ngayon, hindi mapigilan ni Alna ang pag-iisip kung ano ang nagtulak sa kanya na makipag-usap sa taong iyon ng sandaling iyon. Dahil doon, nawala ang oni gamit ang kanyang mahika at muling nagpakita upang halikan ang pisngi ng kanyang asawa. Dahil sa kilos na iyon, kuminang ng husto ang mga palamuti sa kanyang buhok, at naiwan si Diaz na lubos na nalito habang ang oni ay tumakbong umiiyak.
Agad na hinabol ni Diaz ang kanyang asawa. Total, siya ang liwanag na nagbibigay liwanag sa kanyang landas sa kadiliman. Kinabukasan, sinabi ni Diaz sa pinuno ng tribong Oni na plano niyang magsimula ng isang plantasyon sa lupain. Napag-usapan na niya ang ideya kay Alna, bagaman iginiit nito na imposibleng magtanim ng anuman sa lupaing iyon. Noong panahong iyon, tinanong ni Diaz kung paano nakakuha ng mga halamang gamot ang kanilang mga tao, at ang tanging natatandaan ng kanyang asawa ay itinatanam nila ang mga ito sa mga paso. Hindi niya alam ang eksaktong paraan, ngunit sigurado siyang gagawin iyon ni Mal. Totoo nga, kinumpirma ni Mal na walang natural na tumutubo sa mga bahaging iyon. Kaya, hiniling ni Diaz sa kanya na turuan siya kung paano magtanim ng mga halaman sa mga paso, tulad ng ginagawa ng tribo. Bilang tugon, ipinaliwanag ng matanda na dinidikdik nila ang isang espesyal na batong pataba kasama ang mga buto ng hayop at hinahalo ito sa lupa. Ang pamamaraang iyon ay gumagana para sa mga halamang gamot, ngunit hindi para sa mga gulay or pananim. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Diaz kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ngunit inamin ni Mal na hindi niya alam. Iminumungkahi niya na maaaring may sagot ang mga taga-gubat dahil mayroon silang malalim na kaalaman sa agrikultura at mga siklo ng lupain. Ayon sa alamat, sa isang kumpas lamang ng kanilang kamay, kahit ang pinakatigas na lupa ay maaaring maging land iyan. Gayunpaman, ang pinuno ng Oni ay hindi pa talaga nakakita ng mga ganitong tao at pinaghihinalaan na sila ay umiiral lamang sa mga lokal na alamat. Gayunpaman, nangako si Mal na tutulungan si Diaz sa anumang paraan na kaya niya sa kanyang hangarin na mapanatili ang isang plantasyon sa lupain. Total, ang pagsiguro ng isang matatag na supply ng pagkain ay magiging napakahalaga sa tribo. Bilang tugon, pabirong nangako si Diaz na balang araw ay magdadala sa kanya ng isang bundok ng patatas. Ang pinuno, na natuwa, ay sinamantala ang pagkakataon upang biruin siya. Sinabihan siyang hindi lamang magtanim ng mga pananim, kundi pati na rin magtanim ng bata kay Alna. Natigilan si Diaz sa lugar habang ang pinuno ay humagalpak sa tawa at nag-alok pa na maghanda ng ilang mga herbal na lunas upang matulungan ang lalaki na gawin ang kanyang trabaho. Kalaunan, pagkatapos bumalik mula sa kanyang pagpupulong sa pinuno ng tribo, nakuha ni Diaz ang atensyon ni Naayhan at Senay. Nabigla ang mga batang babae sa liwanag na nagmumula sa dala niyang bag. Ngunit labis silang nadismaya nang matuklasan nilang wala itong laman kundi mga pataba na ginagamit ng mga Oni. Nang makaalis na ang mga bata para makipaglaro sa mga tupa, lumapit si Alna at nagtanong kung ano ang mga bato. Nagkibit-balikat si Diaz, at sinabing parang magagandang hiyas lang ang mga ito. Ipinaalala ni Alna sa kanya na hindi mararamdaman ng mga tao ang mana at agad niyang mapagtatanto na ang mga bato ay walang taglay na kahit anong mahiwagang enerhiya, ni hindi rin ito maaaring malagyan ng kahit ano. Gaano man sila kaganda, kung walang mana, para lamang silang mga ordinaryong bato. Naisip ni Diaz kung napansin din ba iyon ni Naayhan at Senay, kaya naman mabilis silang nawalan ng interes. Sumagot si Alna na ang dalawa ay may pambihirang talento para sa kanilang edad. Minsan tila kaya nilang maramdaman kahit ang pinakamahinang bakas ng mga antas ng mana na napakahina na kahit ang isang matandang Oni ay maaaring hindi ito mapansin. Kung magpapatuloy sila sa pagsasanay, maaaring balang araw ay malampasan nila kahit si Chief Mal bilang makapangyarihang mga salamangkero. Humanga si Diaz, at nasasabik siyang makita kung ano ang magiging kalagayan ng mga batang babae sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na ng Lord ng teritoryo ang pugiling ng mga bato upang gawing pataba. Nang malapit na niyang simulan ang pagbubungkal ng lupa, ipinaalam sa kanya ni Alna na may mga tao at kabayong papalapit mula sa silangan kasama ang ilang hindi pamilyar na presensya. Mabilis na kumilos ang dalawa upang imbestigahan ang mga nanghihimasok. Habang tinutamba ni Alna ang isang palaso at hinugot ang kanyang pana, inilabas ni Diaz ang kanyang spyglass. Nang makita niya ang kotsero ng isang karwahe, sumigaw ito, "Mga kamelyo!" Sa isang dramatikong malakas na boses na bigla na halos mabitawan ni Alna ang kanyang pana. Sa likod ng nangungunang karwahe ay may ilan pang iba na minamaneho ng mga beastmen na gumagabay sa malalakas na puting guwis, mga nilalang nakilala sa kanilang napakalaking lakas bilang mga hayop na panghila. Sa loob ng isa sa mga karwahe, isang maliit na batang babae na daga ang nakahinga ng maluwag matapos makatakas sa mga kamay ng mga mangangaso ng alipin.
Dahil sumakay siya sa isang kariton patungo sa disyerto, naniniwala siyang malapit na siyang makauwi. Gayunpaman, isang grupo ng mga mukhang magaspang na daga na nagtatago sa likod ng mga kahon ng suplay ang mabilis na sumire sa ilusyong iyon. Batay sa posisyon ng araw, iginiit nila na ang karwahe ay wala sa lugar na patungo malapit sa disyerto. Kinukutya nila siya, sinasabing maaaring marunong siyang magbasa at kumilos ng matalino, ngunit wala pa rin siyang kaalam-alam tungkol sa maraming bagay. Bukod dito, ikinakatwiran nila na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa pag-uwi ngayon. Ang kanilang tunay na misyon sa mga lupang ito ay talunin ang asasin ng dragon. Kung mapapaslang nila ang isang taong nakapaslang ng dragon, ito ay magiging isang walang kapantay na pagpapakita ng kapangyarihan. Nag-alangan ang babaeng daga, itinuturo na ang pakikipaglaban sa gayong tao ay maaaring hindi matalino, ngunit ang iba ay tumangging makinig. Determinado silang gumawa ng pangalan para sa mga tao sa disyerto. Kapag natalo na nila ang Dragon Slayer, plano nilang humingi ng pagkain at isang paraan pabalik sa disyerto. Lahat ng ito ay bahagi ng isang napakagandang plano na ipinaliwanag sa kanila ng isang kakaibang tao na kanilang nakilala. Sa wakas, huminto ang mga karwahe. Lumabas si Kamaluts upang salubungin ang Lord ng teritoryo at iniabot ang mga panindang ipinangako ni Lord Eldon. Sa loob ng kariton, hindi mapakali ang mga daga habang papalapit ang kanilang sandali ng pagkilos. Gumawa ang babaeng daga ng isang huling pagtatangka upang pigilan sila, iginiit na wala silang pagkakataon, ngunit wala itong silbi. Iron Echo, nang siya ay sipain sa gilid at bumagsak sa sahig ng kariton, siya ang gumawa ng ingay na nakakuha ng atensyon ni Diaz. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya sa kariton upang mag-imbestiga, ngunit sinalubong lamang ng isang koordinadong pag-atake mula sa isang kayag ng mga galit na daga. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Alna at sinimulan silang bugbugin, maingat na hindi sila mapaslang dahil sa takot na baka sila ay pag-aari ni Kamaluts at magdulot ng gulo sa bandang huli. Ang mga daga, na nagalit sa kanyang katapangan, ay naghagis ng mga pang-iinsulto sa kanya habang umaatake sila. Iyon na ang huling straw para kay Diaz. Nawalan ng pasensya, sinaktan niya ang mga nilalang at binalaan silang huwag ng insultuhan muli ang isang kahangahangang babae. Habang namumula si Alna, bahagyang nahiya sa kanyang reaksyon, inutusan ni Kamaluts ang mga beastmen na protektahan ang mga lord at hulihin ang mga umaatake. Dahil sa labis na kahihiyan, humingi ng tawad ang alipin ni Eldon sa pag-uugali ng daga. Total, sila ay mga sakop ng mga lupain ng Castex. Kahit hindi sila mukhang humanoid, itinuturing pa rin silang mga demi-human, may kakayahang magsalita at may sariling kultura. Biglang naalala ni Diaz ang isang bagay na natutunan niya noong bata pa siya. Na ipinagkaloob lamang ng Diyos ang regalo ng pagsasalita sa mga tao na parang ang mga tao lamang ang may kakayahang gawin ito. Ngunit ang lumang paniniwalang iyon ay hindi maaaring maging mas mali. Ipinaliwanag ni Kamaluts na sila ang mga taong may mahabang tainga na jerboa, bagamat iginigiit nilang tawaging mga taong disyerto. Walang mga disyerto sa Castex ngunit ang mga beastmen na ito ay dating nanirahan sa isang tigang na lupain na lampas sa pinakatimog na gilid ng kaharian. Kahit noong sila ay nasa Castex pa, gaano man sila subukang protektahan ni Lord Eldon, hinanggad pa rin ng mga daga na bumalik sa kanilang tinubuang bayan. Nang sa wakas ay pinalayas sila, nahuli sila ng mga mangangaso ng alipin. Sa huli, iniwan ni Diaz ang usapin ng pagpaparusa sa mga taong disyerto kay Kamaluts. Dahil sa pakiramdam na may bahagi siyang pananagutan sa kanilang mga ginawa, pinili rin niyang patawarin ang Castex, bagamat hindi siya naniniwalang kinakailangan ang paghingi ng tawad. Mabuti na lang at nagdala si Kamaluts ng ilang magagandang produkto upang pasiglahin ang loob ni Lord Diaz. Gaya ng napagkasunduan ng dalawang lord ng araw na iyon, si Eldon ang nag-asikaso na magpadala ng mga regalo sa kanyang kapitbahay. Sa totoo lang, ilang kagamitan lamang sa pagsasaka ang inaasahan ni Diaz. Ngunit higit pa roon ang ginawa ni Eldon, hindi lamang ang mga kagamitan ang ipinadala, kundi pati na rin ang mga pampalasa at produkto mula sa kanyang sariling lupain. Sa pag-iisip sa hinaharap na kalakalan, nagpasya rin siyang iwan si Diaz na may mga hayop na panghila at mga karwahe. At dahil walang paraan para mapanatili ang mga hayop ng walang maayos na tirahan, nagpadala pa nga si Lord Eldon ng mga materyales para sa paggawa ng isang kwadra na itatayo ng mga beastmen ng Castex.
Habang binabasa ni Diaz ang liham ni Eldon na malinaw na nagsasaad na ang lahat ay isang regalo na hindi na kailangang bayaran, hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla. Malayo ito sa isang ordinaryong regalo. Samantala, sa kabila ng lahat ng ibinigay, ang buong atensyon ni Alna ay nakatuon sa amoy ng kabayo ni Eldon. Tulad ng isang batang tumatanggap ng paborito niyang regalo, binaliwala niya ang lahat ng iba pa, niyakap si Diaz ng may pinakamainit na yakap. Kalaunan, habang ginagabayan ang mga karwahe pauwi, sinabi niya sa kanyang nobya na siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya, at mula pa noong siya ay bata pa, pinangarap niyang magpakasal sa isang sambahayang may-ari ng mga kabayo. Naniniwala siyang si Diaz, sa pamamagitan ng kanyang katapangan at determinasyon, ay matutupad ang pangarap na iyon balang araw, ngunit hindi niya kailanman inakala na mangyayari ito ng ganito kabilis. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Diaz kung bakit hindi kaaya-aya ang kanyang pamilya. Casual na binanggit ni Alna na walang kwenta ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa man magdetalye, bigla niyang naalala kung paano siya kumilos kanina at humingi ng tawad sa kanyang pag-uugali. Bilang tugon, sinabi ni Diaz na ang ganoong bagay ay maaaring maging problema kung ibang tao ang may problema, ngunit hindi kapag siya ang may problema. Gayunpaman, inaamin niyang medyo nahihiya siya sa mga pampublikong pagpapakita ng pagmamahal, magalang na hinihiling dito na bahagyang bawasan ang kanyang pagpapakita ng pagmamahal kapag may ibang tao sa paligid. Kinabukasan, sa ilalim ng gabay ni Mal, inaararo ni Klaus ang mga bukid sa tulong ng mga puting guwis. Namamangha sa kung gaano kahusay ang malalaking nilalang. Matapos ang matinding pawis at pagsisikap, nagawa niyang ihanda ang lupa para sa pagtatanim sa loob ng 3 araw, ang oras na sinabi ni Mal na kailangan ng lupa para magpahinga. Binanggit ni Maya na sa kanilang nayon, gumamit sila ng abo ng halaman para ihanda ang lupa, at umaasa siyang sapat na ang mga batong pataba na ito. Dagdag pa ni Mal na mahalaga ring maghukay ng imbakan ng tubig dahil maliit ang kalapit na sapa at kailangan nilang maging handa para sa mga araw na tuyo. Sinabi ni Klaus na naghukay siya ng hindi mabilang na mga butas noong panahon ng digmaan, kaya ang pagkarinig lamang tungkol dito ay nagpaparamdam sa kanya na gusto niyang magsimulang maghukay muli. Sa huli, sumama si Diaz sa kapitan upang tumulong na mapabilis ang mga bagay-bagay. Dumating ang kambal ilang sandali pagkatapos upang ipaalam kay Diaz na handa na ang pagkain, bagaman malinaw na may mali sa 2 batang babae. Habang pauwi, sinubukan niyang alamin kung ano ang problema, ngunit wala siyang narinig. Tinanong nila kung mali bang magtago ng lihim sa kanya, at sumagot si Diaz na magagalit lamang siya kung ito ay isang bagay na masama. Total, lahat ay may 1 or 2 sikreto. Tila nakakapagpakalma iyon sa kanila, ngunit ngayon ay si Diaz na ang hindi maalis ang isang natitirang pagkabalisa. Kung itatanong nila iyon ng biglaan, kung ano man iyon ay maaaring mas seryoso kaysa sa inaakala niya. Hindi niya mapigil ang isipin ito. Sinubukan niya sa lahat ng paraan para makakuha ng palatandaan mula sa kambal, ngunit walang ibinunyag ang matatalinong babae. Lumipas ang 3 araw at nang makitang maayos na sila, hinayaan na lang ni Diaz ang bagay na iyon. Total, ngayon na ang araw na sa wakas ay matatanggap na ng Anarerong lupa ang mga buto nito. Dala ni Alna ang mga buto ng Yoshi herb, isang halamang gamot na tatubo kinabukasan. Ang mabilis nitong paglaki ay magbibigay daan sa kanila upang mabilis na makumpirma kung angkop ba ang lupa para sa pagtatanim. Tungkol sa bilis, napansin ni Diaz na ang kwadre na sinimulan ng mga beastman ay kumpleto na ang pagkakagawa. Nagulat siya, at nagtanong tungkol dito at ipinaliwanag ni Kamaluts na dala na nila ang lahat ng mga materyales na inihanda na, kaya kailangan lang nilang tipunin ang lahat. Hindi na maaaring mas magpasalamat si Diaz sa tulong na ibinigay ni Lord Eldon. Bilang isang taong nagpapahalaga sa pasasalamat, naghanda siya ng ilang materyales na kinuha mula sa dragon ng lupa para ibalik sa Castex bilang pasasalamat kay Kamaluts. Sa sandaling marinig ng sugo ang pangalan ng halimaw, sila ay lubos na natakot. Hindi lamang dahil sa nakakatakot nitong reputasyon, kundi dahil din sa anumang bagay na makuha mula sa isang nilalang na iyon ay napakahalaga. Napahiya at labis na nabigla, tinanggihan ni Kamaluts ang alok sa simula. Ngunit kinabukasan, nagawa ni Diaz na kumbensihin siya at ang iba pa na kunin ang mga bagay. Pumayag lamang sila pagkatapos igiit na ituring ang mga ito hindi bilang mga regalo, kundi bilang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Nang umalis ang mga sugo,
Naiwang umiiyak sina Ayhan at Sene. Dahil sa pag-aliw ni Alna, sinabi niya sa kanila na hindi nila kailangang umiyak dahil sa pangungulila sa kanila at iminungkahi na sila na ang bahala sa mga kabayo. Nagbibiro na kung hindi sila aalagaan, magsisimulang umiyak ang mga hayop dahil sa gutom. Nang marinig ito, pinunasan ng kambal ang kanilang mga luha at umalis na para gawin iyon, habang nakangiti muli. Pagkatapos ay nagpa siya si Diaz na tingnan ang mga bukid. Ngunit habang nakatayo sa tabi ng kanyang kasintahan, napagtanto niya na nasawi na ang mga ugat ng Yoshi. Sa kabila ng pagkadismaya, pinili niyang tumingin sa magandang panig, sinasabing bihira na may magtagumpay sa unang pagsubok. Inisip na marahil ay hindi niya hinayaang magpahinga ng sapat ang lupa, nagpa siya si Diaz na magtanim ng mga bagong buto at obserbahan kung ano ang susunod na mangyayari. Kinabukasan, muli, nasawi ang mga halaman ni Yamoshi. Kaya, nagpa siya ang lalaki na magdagdag ng kaunting pataba upang makita kung may magbabago. Di nagtagal ay ginawa niya ang lahat ng gawain ng pugiling ng mas maraming hiyas, paghahanda ng lupa upang pagdating ng umaga, marahil ay mabigla siya sa malusog na paglaki ng mga halamang gamot. Gayunpaman, nang lumipas ang isa pang araw at tiningnan ni Diaz ang resulta. Muli, mukhang masama ang lahat. Kahit ano pa ang gawin niya, tila walang makakapagpabago sa kapalaran ng halamang ito sa lupang iyon. Nagsisimulang maglaho ang pag-asa ni Diaz matapos ang maraming sunod-sunod na pagkabigo, ngunit hindi siya sumuko. Kahit na tila nakakapagod, ang tanging naiisip niya ay paraan para maging malusog ang pagtubo ng mga buto. Nang mapagtanto na ang lalaki ay babagsak, kinumbinsi ni Alna ang kanyang kasintahan na magpahinga, na nangangatwiran na higit sa lahat, sisirain niya ang lupa ng tuluyan kung patuloy niyang hahaluan ng napakaraming pataba na bato. Mula sa kanilang nakita, napagpasyahan ni Alna na talagang hindi posible ang magtanim sa ganitong antas. At sumasang-ayon si Diaz na sa buhay, may mga bagay na hindi talaga nilayon para may segawa ang ilang mga gawain. Nakakalungkot na nasayang ang maraming oras at ang mga butong itinanam niya, ngunit ngayon ay kailangan niyang magtuon sa ibang trabaho. Nang marinig ang kanilang dalawa na nag-uusap, tinanong ni Sene si Ayhan kung ano ang maaari nilang gawin. Sumagot ang kanyang kapatid na gusto rin niyang tulungan sina Diaz at Alna. At nang kunin nila ang mga pendant na mula sa kanilang mga magulang, nakarinig ang mga bata ng isang hindi pamilyar na boses na nagmumula sa mga aksesorya na humihingi ng tulong, kaya tumakbo sila upang tumulong.